Pakisend lang ang iyong padala. Dumating na ito kagabi. Ngayon lang ito naihatid. Talagang unang pagkakataon na naihatid ito sa iyo. Tayo ay mga manggagawa. Nagtatrabaho ako para sa iyo. Ako ang boss. Huwag kang makipag-usap sa akin na parang isang mabahong manggagawa. Ngayon, ako ang papalit sa iyong boss. Para turuan ka. Sa unang pagkakataon, dapat agad mong ipasa sa akin ang padala. Ang oras ay pera. Hindi naman kita pinapahirapan. 500 piso, di ba? Walang reklamo sa pagkakataong ito. Sa susunod, tiyak na dadalhin ko agad. Pagpasok ko sa trabaho. Ngayon, ito na lang. Anong klaseng sigarilyo ito? Kahit aso, ayaw nito. Kapatid, hindi ka naman naninigarilyo. Parang hinahanap mo ang gulo. Dakyang. Sino yan? Bakit parang pamilyar ang boses? Lily. Sobrang pang-aapi na ito. Pinagsasabi mo na ako ng green hat. Hindi ko pa siya sinasaktan. Hindi ko pa siya sinasaktan. Bumagsak siya sa akin. Walang tatanggap sa padala. Walang pangalan ng tumanggap. Walang address. Walang lumapit para kunin. Ano ito? Isang laro ba ito? Ano ang nangyari? Saan ba ako dito? Sudakyang. Nandito rin si Lily. Anong pinagmamalaki mo? Sumuko ka na. Makipaglaban ka sa akin sa Adidas. Ako ang naglalaro. Kahit ang nanay mo, hindi ka makilala. Talunin si Sudakyang. Simulan. Maliit na bata. Naghahanap ng kamatayan. Sinasaktan ako sa totoong buhay. Sinasaktan pa ako sa laro. Sobrang pang-aapi na ito. Babalik ako ng suntok. Simula. Bata pa. Naghahanap ng away. Ano ito? Nagniningning na pulang at asul na punto. Siguro paalala ito sa laro. Wala na, bahala na. Subukan na natin. Talaga, ang pula ay kanyang kahinaan. Mayroon din siyang kahinaan sa binti. Bumalik na siya. Wang Fushuang. Wang Fushuang, nandito ka pa. Kakagame lang. Nalaglag ang Xuxian Sport sa akin. Sinabi ko ba sa iyo na dumating na ang aking padala? Dapat itong may padala sa akin agad. Bakit ako hihinga ng Xuxian Sport? Tungkol sa aking trabaho. Sport, may mukha ka pang magsalita sa akin. Tingnan mo, ginawa mo akong. Ano ka ba? Sinasabi ko na may problema sa trabaho mo. May problema talaga ang trabaho mo. Magandang araw, magandang araw. Ako si Wang Fushuang, ang leader ng grupo. Sport, ano nang nangyayari dito? Boy, okay naman ang ugali ng leader na ito. Sport, hindi ka pwede. Kanina sa harap ng bahay namin, gusto mo akong sapakin. Ikaw, paano mo naman magagawa yan sa kliyente? Naghintay ako ng 30 minuto. Kailangan mo akong magbigay ng 3 baw. Bakit ako magbibigay sa iyo ng baw? Walang problema. Mamadali kang yumuko. Magpakita ka ng 3 malakas na buhawi. Kung hindi, umalis ka na. Ayaw ko pang gawin itong trabaho na ito. Saan ka pupunta? Hindi pa nalulutas ang usaping ito ngayon. Hindi ka pwedeng pumunta kahit saan. Gusto kong sumugod. Kaya kong labanan. Hindi ka nakakilala ng nanay mo. Yun na naman. Mukhang sa laro. Di ka pa rin nasasaktan. Di ka pa rin nasasaktan. Punta na ako sa'yo. Kakatapos lang sa laro. Naalala ko na may kahinaan siya sa bewang. Ayos ka lang ba? Tama nga. Susunod ay binti. Umalis ka na. Kaya mo na. Huwag ka nang tumama. Pumasok ka. Gusto mo akong magpatira pa at humingi ng tawad. Hindi ganun kadali. Ayos ka lang ba? Kaya pala ganito ang laro. Sentro. Tumayo ka. Kaya ng mga kliyente na manakit. Kung ayaw mong gawin, sabihin mo lang sa akin. Sabi ng leader mo. Tingnan mo ang ugali mo. Tinutulak mo ako. Sa Xuxian Port, ganito ang ugali ko. Uuwi ka na. Sa sahod mo ngayong buwan. Sa bonus mo sa susunod na buwan. Walang makakakuha sa iyo. Mahirap kumita ng pera, mahirap din kumain ng dumi. Kailangan natin itong gawin kahit na mahirap. Lahat, halika rito. Hindi natapos ang trabaho ngayon. Kailangan may mag-overtime. Ganito, para sa patas na laban. Mag-draw tayo. Sino man ang makakuha ng overtime? Siya ang mananatili para mag-sort. Wang Fushuang, ikaw ang mauuna. Nivolvo, buksan mo at tingnan. Buksan mo at tingnan. Naghihintay ang lahat sa'yo. Sobrang pagod na si mayamang gwapo. Sandali lang. Wala silang nakuha. Hindi ito patas. Nakuha mo na lahat. Ano pa ang dapat naming kunin? Lahat ito ay overtime. Pinapahintulutan mo akong mag-isa, pero hindi sila. Sobrang halata na pinapahirapan mo ako.
Anong masama kung pinapahirapan kita? Ikaw ang pinapahirapan ko. Kung ayaw mo, umalis ka na. Hindi naman ito isang simpleng leader. Araw-araw akong pinapahirapan. Ikaw na nga, konting sugat lang sa binti mo. Bumili ako ng higit sa 2,000 ng walang dahilan. Sapat na iyon para makabili ako ng bag. Ano bang alam mo? Pwede kong hayaan yung batang iyon na bubugin ako ng walang dahilan. 10,000, 8,000. Kailangan din niyang magkaroon yan. Ito na naman yung batang may apelidong Wang. Wang Fushuang. Huminto ka dahil 6 cent sport. Sport huminto ka. Ay naku, anong klaseng estilo tuksuksuksuan sport? Bakit? Para makabili ng bag, ibinenta ang kanyang bato. Ayos pa ang bato ko, apo. Sinasabi ko na ito ngayon. Walang halagang 10,000 o 8,000. Hindi matatapos ang bagay na ito. Mayroon ka bang anumang ebidensya na ako ang nanakit? Tinutukso mo lang ang ibang tao, dahil 6 cent sport. Hayaan mong bubugin ka ng asawa nila. Anong sinasabi mo? Ano bang sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Maniniwala ka ba na hulihin kita? Yung mga paa mo. Hindi ba't ang bilis-bilis mo? May tsisis pa nga sport. Hindi kita tinamaan. Tumigil ka. May 2,000 piso pa nga sa loob. Tingnan mo si Xiao Daqiang, ha? Magkakaroon pa ba siya ng lakas ng loob na bumalik para magreklamo? Anong nangyari na naman? Nakapadala na ako ng lahat ng parcels. Tingnan mo, reklamo ng customer. Buong isang buwan. Hala! Hindi ka ba magalang? Ako ang leader mo. Hindi naman ako ganoon kagaling. Pero medyo mainitin ang ulo ko. Hindi ko na alam kung paano kita ayusin. Ikaw ang nagtalaga sa akin ito. Anong klaseng mga kliyente ito? Nakasalubong pa ang tulad ni Sudakiang. Hindi ba ako makakareklamo, Delixian? Nakikita kong sinasadya mo lang ang manginis. Anong sigaw-sigaw mo dyan? Bakit? Anong masama kung inisin kita? Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Matagal na akong hindi nasisiyahan sa'yo. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Matagal na akong hindi nasisiyahan sa'yo. Balang araw, aalisin kita. Huwag kang tumanggap ng kahit na anong pera. Kung ganon, hahanapin ko ang aking superior para makipag-usap. Natatakot ka bang hindi ako pumunta? Pakiusap, pumunta ka na ngayon, okay. Sige, pupunta na ako. Huwag kang pumunta. Walang silbi kahit pumunta ka. Bakit? Asawa ni Sun Tzu Cheng si Bailian. Siya ang superior na hinahanap mo. Hindi nakapagtataka na ganito siya kamakapangyarihan. Kasi pala, umaasa siya sa kanyang asawa para umangat. Hindi naman ako pwedeng umupo lang at maghintay na matanggal, di ba? Walang anuman, kapatid. Sige, mag-ayos ka na. Salamat sa iyo. Ayusin mo si Sun Tzu Cheng. Nasa iyo na to. Sa laro, nakainom ako sa kanya. Sige na, para malaman ang kahinaan nito. Nagtimpi ako. Pair, sama-sama tayo. Go na Baijia Club. Ito ang pinakamalaking club sa buong lungsod natin. Dati ay pag-aari ito ng pamilya ng asawa ko. Nang sila Baijia ang nag-aalaga nito. Kumita talaga ng husto. Salamat na lang sa akin. Itong Bailian kasi, kahit na siya ang panganay na babae ng Bai family. Anong alam niya sa babae na to? Wala siyang alam kahit ano. At yung lalaking to, ang yabang pa. Ang puting lotus, salamat at pinakasalan niya ako. Ito na yung tinatawag na puting lotus. Magandang asawa, bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Sabi mo, maghahati tayo ng kasal. Nagsusugal ka dito. At saka, kailan ang hiwalayan? Mali ako, asawa ko. Ayokong maghiwalay, walang pag-uusapan tungkol sa hiwalayan. Mukhang hindi natuwa ang pamilyang Bai. Itong biyanan na pumasok sa bahay. Nakakakilig ang kwento na ito. Ngayon, habang hindi pa sarado ang tanggapan ng civil registry, magsimula ka ng sumama sa akin. Huwag nang mag-usap-usap pa. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw ay nandito para kay Ginoong Sun. Elmath. Bay, gusto mo bang makipagdiborsyo? Anong nangyari? Maaari kitang tulungan. Medyo nagalit ako. Paano ka makakatulong? Hindi lang ako makakatulong sa iyo na makipagdiborsyo. Karapatan sa pamamahala ng Bai Family Club. Ayos, nakuha. Masaya ang pakikipagtulungan. Dito. Ito na ang sinasabing Bai Family Club. Tama. Limitadong club. Tanging mga miyembro lamang ang maaaring pumasok at gumastos. Maliban kung ikaw ay isang miyembro ng pamilya Bai. At limitado sa club. Mukhang talagang mataas ang antas nito. Magandang araw, Ginoong Bai. Nandito na ang ikalawang binata. Naghihintay sa iyo sa silid ng mga makukulay na damit. Si ikalawang Ginoo. Iyan ang kapatid ko. Bai Yong. Si Bai at si Ginoo. Sobrang flamboyant ng larong ito. Ito ang ikalawang Ginoo ng pamilya Bai. Bai Yong. Bai Yong.
Sino ito? Si Jin. Ito ang mayamang si Zhu. Siya ang makakatulong sa atin. Siya ang tao para sa problema ni Sun Xiuqing. Napakabuti, maupo ka. Kaya't pag-usapan niyo ng maayos. Mag-uusap kami. Huwag magmadali. Matagal nang gustong makipaghiwalay ng kapatid ko kay Sun Xiuqing. At nakuha na ang ebidensya niya, na nagbukas siya ng iligal na kasino sa Bai Family Club. Hindi nakapagtataka na sinabi ni Sun Xiuqing na kumikita ang club sa ilalim ng kanyang pamamahala, kasi pala ay may mga ganitong iligal na gawain. Mahilig sa sugal si Sun Xiuqing, at nagbukas pa sila ng kasino sa teritoryo ng pamilya Bai, ngunit palaging umaasa ang ina na magkasundo ang mag-asawa, kaya't ang bagay na ito, hindi natin maaring ilantad. Kailangan pang may ibang tao na gumawa. Sa totoo lang, matagal na nilang pinaplano ito. Kaya pala sinabi kong tulungan siyang mag-file ng divorce, na agad naman siyang pumayag si Bai Lian. Ngayon, sinasabi ni Sun Xiuqing na tatanggalin ako sa laro. Yung asawa niyang si Bai Lian ay gustong maghiwalay sa kanya. At nakuha pa niya ang ebidensya na nag-operate siya ng iligal na sugal. Hindi pwede yun. Sport isa ang pagsusugal ay labag sa batas. Kung talagang gagawa siya ng mga ganitong kalokohan, edi nahuli ko na ang kanyang kahinaan. Susubukan kong alamin ang kanyang saloobin. Bakit siya nag-resign ng kusa? Nandito ako para sabihin sa inyo, Xianxi. Hindi ninyo ako maaalis at hindi ninyo ako kayang tanggalin. Hindi na siya nag-iisip bago magyabang. Baka naman nagiging tanga ka na. Hindi mo ba alam na may koneksyon ako? May koneksyon ako sa sport. Hindi ba't asawa mo si Bai Lian? Isang tamad na umaasa sa iba. Bakit ka kinakabahan? Ano namang masama doon? Asawa ko yun. Hindi siya dapat makinig sa akin. Pinayagan ko siyang buksan ka. Kailangan niyang buksan ka. Sport, huwag kang mag-alala, Kapitan Sun. Isipin mo ng mabuti. Alam ko pa ang higit pa rito. Ano pa ang alam mo? Anong ibig mong sabihin? Sport, tingnan mo ang reaksyon mo. Isang tingnan mo ang reaksyon mo, Desi. Ginoong Sun Asilay. Ang lakas ng loob mo. Ganyan ang mga bagay na kaya mong gawin. Mayaman at gwapo. Gagawin ko na ito. Para mag-enjoy. Isang maliit na hilig. At ito, hindi mo rin maaring sabihin sa iba, di ba? Tama ba? Kanina. Hindi ba't gusto mo akong tanggalin? Saan ako mangahas? Ang mga matatanda ay hindi nagtatangi sa maliliit na pagkakamali. Itataas ko ang iyong posisyon at sahod. Gaano karaming dagdag ang gusto mo? Ano man, ibibigay ko sa iyo. Okay ba, kapatid? Sun Xiuqing, kailan ka ba talaga? Pipirma sa kasunduan sa diborsyo. Asawa, dumating ka ng tamang-tama. Isa ka lang maliit na leader. Anong ikakabahala mo? Sa tingin ko, para kang sadyang ayaw magpirma. Leader, baka uwi na muna ako. Ikaw ang subordinate na ito. Talaga namang marunong makisama. Lahat ng ito ay dahil sa magandang pagtuturo ni Ginoong Sun. Sun Xiuqing, isa ka pa ring mabuting leader. Sa harap mo, sino ang magtatangkang tawaging leader? Sobrang matigas ka sa akin. Pero sa harap ng asawa mo, agad kang humihina. Pero itong kasunduan, hindi talaga pwedeng pirmahan ngayon. Sinasabi mong gagawin mo. Ngayon, magpakaabalahan ka muna. Bukas, kailangan mo nang pirmahan ang kasunduan sa akin. CJ, takot sa asawa. Alam ko na kung paano kagamutin. Narito na. Wala ka nang pakialam sa buhay mo. Ginoong Bai, ikaw pala. Book mo ang buong restaurant. Ginoong Bai. Talagang malaki ang iyong ginastos. Ano ba to, isang pananaliksik? Buong kumpanya ng courier ay sariling atin. At saka, ang White family namin, hindi lang sa logistics umiikot ang negosyo. Yung maliit na perang ito para mag-rent ng exclusive, hindi ko talaga pinapansin. Napakayaman ng pamilya. Itong maliit na pera, talagang hindi ito mahalaga. Basta tulungan mo akong makipaghiwalay. Siyempre, hindi kita pababayaan. Huwag kang mag-alala. Tiyak na matutulungan kita na makuha ang kasunduan sa paghihiwalay. Ano ang balak mong gawin para tulungan akong ayusin ito? Si Sun Xiuqing sa pagsusugal. Alam mo ba, talagang nagsusugal siya. Sa mga nakaraang taon, mga ilang milyon na ang naibigay kong pera sa kanya. Saan kaya napunta ang lahat ng iyon? Ang pagsusugal ay labag sa batas. Maaari nating mahuli siya sa akto. At pagkatapos ay pwersahin siya na pumirma sa kasunduan sa diborsyo. Sa tingin ko, maganda iyon. Ngunit, hindi pa ito sapat. Ano bang gusto ni Ginoong Bai? Itataas ko ang iyong posisyon at sahod. Pero kailangan mo akong tulungan na mahuli ang ebidensya ng pagsusugal ni Sun Xiuqing para makapaghiwalay tayo at siya ay makaalis ng walang dala. Walang problema. Ayos. Masaya ang ating pagtutulungan. Masaya ang pakikipagtulungan. Kaya ngayong gabi, sama-sama ka sa akin. Maaaring makakuha ka ng higit pa. Salamat, Ginoong Bai.
Sa pag-anyaya sa akin sa pagkain. Kaya. Magpahinga ka na, Baizong. Umalis na ako. Wang Fushuang. Balang araw, magiging iyo ka rin. Narito na, narito na. Naghihintay ako sa'yo. Sapat ba ang dala ninyong pera? Sapat na. Gagawa tayo ng 1,000,000 ngayong gabi. Kailan ba hindi ka natalo? CJ. Halika na. Ganito, isasara ko ang pinto. Sino yan? Wang Fushuang. Anong ginagawa mo? Tinutulungan ko ang hipag ko na mag-record ng video. Tanggalin mo na ito. Bilisan mong tanggalin ito. Kung hindi, papakainin kita ng lupa. Nakarinig ka ba? Ngayon, ikaw na ang malapit ng mawala ng trabaho. Sun Xiucheng, tumingin ka ng mabuti. Nagbukas ka ng iligal na sugalan. Nagsasama-sama sa pagsusugal. Ito ang ebidensya. Tingnan mo mabuti. Nagbukas ka ng iligal na sugalan. Nagsasama-sama sa pagsusugal. Ito ang ebidensya. Mayamang gwapo. Marami akong pera. Pakidilitin na lang at bigyan mo ako ng pagkakataon. Pakiusap mayaman at gwapo. Manager, ikaw na lang ang gumawa. Okay lang ba, mayaman at gwapo? Pakiusap mayaman at gwapo, okay lang ba? Ngayon, natatakot ka na. Nang pinagsasamantalahan mo ako, bakit ka matatakot? Anong pakialam mo sa akin? Mabait na mayaman. Malaki ang pasensya mo. Patawarin mo na si bro, mabait na mayaman. Paalisin kita. Pirmahan mo itong kasunduan. At papakawalan ka namin. Naiintindihan ko na. Wang Fushuang. Kahit asawa ng boss mo. Iniisip mo na. Sun Xiucheng. Kung hindi ka pipirma, magsasampa ako ng reklamo. Pero dapat isipin mo ng mabuti. Kung mapunta ka sa kulungan. Sa oras na iyon, magkakaroon na ng demanda sa korte para sa diborsyo. Hindi na ito magiging kasunduan sa diborsyo. Sa oras na iyon, wala kang makukuhang kahit 1 sentimo. Basta't pumirma lang ako. May pera na ako, di ba? Tama. Ginoong Matipuno. Sabi hindi na magre-report, di ba? Pasensya na. Nang bago ako pumunta, nag-report na ako. Sa'yo ang malaking tulong ngayong beses. Kaya natin nagtagumpay. Walang anuman, Ginoong Bai. Tungkol sa sinabi ni Ginoong Bai kanina. Siyempre, totoo yun. Makukuha mo ang gusto mo. Come on. Uminom tayo. Kuya, hindi ko na matapos dito ang paghugas ngayon. Pakisort nga ito mamaya. May gagawin ako mamaya, hindi ko magagawa. Huwag mong isipin na dahil wala si Ginoong Sun. Hindi kita maaasikaso. Hindi na siya babalik. Ano? Lahat, itigil muna ang ginagawa nyo. Wang Fushuang, lumapit ka dito. May ipapahayag ako. Si Sun Xiucheng ay nag-organisa ng sugal. Naitanggal na siya sa kumpanya. Sa usaping ito, ang sport. Si Wang Fushui ay nagbigay ng mahahalagang ebidensya sa mga otoridad. Kaya't ang kumpanya ay nagpasya para sa namumuno ng lugar na ito. At may gantimpalang bonus na 100,000 yuan. Dapat tayong matuto mula kay Wang Fushuang. Nang marami. Salamat sa suporta ng lahat. Aalis na ako. Sinasabi mo bang ang taong ito ay umabot din sa ganitong sitwasyon? Baka naman maghiganti siya sa akin. May sarili siyang opisina. Sobrang saya. Sino yan? Ginoong Wang. Si Xiao Chen. Regalo ng kaibigan ko. Ako'y isang delivery boy. Hindi mo ma-enjoy ang mamahaling sigarilyo. Ikaw ang nahihirapan. Si Xiao Chen. Nasa ilalim ko. Gawin mo lang ng maayos ang trabaho. Talagang hindi ito kinakailangan. Ginoong Wang. Si Xiao Zhao at si Xiao Li. Malapit nang mag-away. Nagawa ko nang maghiwa-hiwalay. Bakit mo ako ginagambala, Yifi? Xiux Isa Edfi. Bakit mo ako ginagambala? Bakit mo ako ginagambala, Yifi? Sino ang nanggugulo sa'yo? Ikaw kasi nakasalalay ka sa kasama si Wang Fushui, di ba? Xiushan Sport ang arte naman. Bakit nagkaganyan kanina? Nag-enjoy lang. Huwag kang magsalita ng hindi dapat. Tingnan mo si Ginoong Wang. Nagsasalita pa sa harap mo. Ano bang pinaggagawa ng Payfixen Sport? Noong panahong iyon tawag niya kay Saoje. Sport ngayon, nakikita mo na wala na akong backup. Ganyan na lang ba? Sport Wang Fushui. Alam mong galit na galit ako kay Sun at sa akin. Noong inaapi ka namin. Sino ba ang hindi nakakaalam? Ikaw at si Liao, magkaibigan kayo. Anong sinasabi mo? Sila ang nagpasimula ng gulo. Paano mo masasabing si Wang Jie? Mahilig kang mang-api. Nakikita ito ng lahat. Kung kaya mo, gawin mo. Kung hindi, umalis ka na. Si Liao ay kapatid ko. Mabuti ang ginawa niya sa akin. Naalala ko lahat. Siya. Si Liao ang leader ng grupo. Gwapong mayaman. Si Zhang Mili. Sabihin mo na, anong kailangan mo sa akin? Hindi bad. Kahit sariling opisina mo mayroon na. Talaga namang na-promote ka at tumaas ang sahod mo. Kaya nga. Tingnan mo ang sinasabi mo.
Dati hindi ka ba humiling sa akin na huwag akong umalis? Ngayon, ganito na hindi mo ako tinatanggap. Sinabi mo na iyon ay dati na. Ngayon, hindi ka na welcome dito. Pakiusap, umalis ka na. Huwag mong sabihin ganyan, mayamang gwapo. Dati, masyado akong naging matigas ang ulo. Isipin mo na lang na nag-aaway ako. Hindi ko alam ang tama. Pakiusap, patawarin mo ako ulit. Isang araw na mag-asawa, 100 araw na pasasalamat. Hayaan mong umutang ako sa'yo para makabili ng bag. Hindi ko kailangan. Ganyang klase mong girlfriend. Umalis ka na agad. Huwag mo akong pilitin na saktan ka. Kaya ngayon, hindi mo na kailangang umutang pa. Magtutulungan tayo ng maayos. Sabi mo, ayos lang ba? Sabi mo, ayos lang ba? Kapatid na mayaman. Magtulungan tayo ng maayos. Noong una, sobrang bait ko sa'yo. Ibinibigay ko ang sweldo ko. Naglilinis ng damit, nagluluto. Ikaw naman, dahil lang sa isang bag, bigla kang nakipagrelasyon sa iba. Zhang Mili, sasabihin ko na lang diretso. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy. Ngayon pa lang hindi na pwedeng. Sa hinaharap, lalong hindi na. Hindi ka aalis, di ba? Aalis ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Walang paraan. Diretso akong pumasok, mayaman at gwapo. Sino ito? Wala lang, nandito lang ako para makita siya. May kailangan sa akin ang boss ko. Magsimula ka nang umalis. Ano bang ikinatatakot ng mga leader? Hindi naman ako kahiyahiya. Basta't ngayong araw. Kung hindi ka makikipagbalikan sa akin. Ayaw kong umalis. Pasensya na, Ginoong Bai. Hindi siya marunong makisama. Huwag mo na siyang pakialaman. Walang problema. Ako'y nandito para imbitahan ka. Sama ako sa hapunan. Sa parehong lugar mamaya. Hindi tayo maghihiwalay hanggang magkita tayo. Sige, Ginoong Bai. Ayaw mong umalis, di ba? Uuwi na ako. Mukhang umaakyat sa mataas na sanga. Mag-ingat ka, baka mahulog ka at masaktan. Sige. Hindi na ako iinom. Gagawa tayo ng ibang bagay. Hotel. Ang laging pag-inom, wala namang saysay. Bakit hindi tayo gumawa ng ibang bagay? Ginoong Bai, anong ginagawa mo? Talaga namang iba ka sa mga tao iyon. Pero nakakatuwa. Gusto ko ito. Yung mga laro-laro. Mga matatanda na tayo. Hindi lang dapat puro saya. Basta sa tingin ko. Ang relasyon ng lalaki at babae, hindi lang dapat laro-laro lang. Mga bata. Sa harap ko. Kailangan pang magpanggap na matanda. Kuya, landlord, bakit ka nandito? Hindi rin naman ngayon. Araw ng bayad ng upa, di ba? Mukhang maganda ang itsura mo. Okay naman. Kuya, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Walang anuman. Kumain tayo at uminom. Sige na, kumain at uminom na lang tayo. Nandito ako para pag-usapan ang tungkol sa renta. Sabi ni Xin, tumaas ang renta sa katabing bahay. Tumaas ng 1,000. Hindi ko naman gusto ng sobra. Simula sa susunod na buwan, tataas ng 800. Yung bahay sa kabila ay bagong remodel. Lahat ng kasangkapan ay bago. Yung bahay mo, para lang walang tapos. Ikaw na nagde-deliver ng package. Walang pera pero gusto mong manirahan ng maganda. Kaya hindi na nakapagtataka na nilisan ka ng girlfriend mo. Anong sinasabi mo? Ano bang pakialam mo sa girlfriend ko? Anong kinalaman mo dito? Sinasabi mong karapat-dapat ka sa panggaganso. Bawat buwan, tumataas ng 800 piso. Kung kaya mo, manatili ka. Kung hindi, umalis ka. Kung aalis ka, umalis ka na. Itong basurang bahay na ito. Ayaw ko pang tumira dito. Kailan kaya ako magkakaroon ng sarili kong bahay? Hindi, mali. May bonus ako ngayon. Bibili ako ng isang second-hand na bahay. At magkakaroon na ako ng sarili kong bahay. Handa na ang lahat ng dokumento. Gusto kong magtanong sa iyo. Mayroon pa bang ganitong bahay? Ang bahay na ito ay mabenta, gamit ang mga advanced na materyales at mabilis ang paggawa. Ito na lang ang natitirang unit, gamit ang mga advanced na materyales at mabilis ang paggawa. Maaari bang mas bumaba pa ang presyo? Anong diskwento sa mga second-hand na bahay? Kung walang pera, sabihin mo na lang. Sinasabi mo bang mayaman ako o wala? Mayaman, kuya. Tingnan mo itong set, di ba? Hayaan mong ipakilala ko sa iyo. Hindi mo na kailangang ipakilala. Palitan mo ako ng ibang tao. Huwag naman, kuya. Hindi ba ako okay? Hindi ka okay. Ginoo, gusto mo bang tumingin ng mga second-hand na bahay? Chuanqing, Xiaoqing, Chuanqing, Xiaoqing. Pumunta ka at abalahin ang ibang mga kliyente. Hindi ba't umaasa ka lang dahil ikaw ang pinakamabentang ahente? Huwag mo siyang pansinin. Ginoo, ang bahay na ito ay 255,000. Maaari kang umutang. Kung utang ka, kailangan mong magbayad ng 10% na paunang bayad. Ano ang gusto mo, umutang o bayaran ng buo? Utang ako. CJ, sasamahan kita para makita ito. Ang bahay na ito, kukunin ko na. Bakit? Magbabayad na ako ng down payment. Isang second-hand na bahay. Kailangan mo pa ng loan. Sasabihin ko sa'yo, ako ang boss ng kumpanyang ito. Tiyan ni ba iyong? Basta't magustuhan ko ang bahay. Akin na iyan. At saka, bayad ko ng buo. Ako ang nauna. Tara, dalhin mo ako para magbayad. Maliit na babae, dapat ay pag-isipan mo ng mabuti. Huwag kang magkamali, at mawala ang iyong trabaho.
Mga Ginoo. Ginoo, itong bahay. Kailangan ibigay sa Ginoo. Kung hindi, maghahanap ako ng iba. Na bahay, maaari mo bang tingnan? Hindi pwede. Bakit naman? Pupunta ako para makipag-usap sa inyong boss. Walang ganitong pang-aapi. Anong ginagawa mo? Hinahanap ko ang boss nyo. Mga hindi otorisadong tao. Hindi pwedeng makita si Ginoong Bai. Bitawan mo ako. Ano ba ito? Lin Mimi. Mag-ingat ka sa mata mo sa hinaharap. Gaya nitong customer na ito. Diretsahang papalayasin. Sige, Ginoong Bai. Bai Yong. Kapatid ba siya ni Bailian? May ganitong tao sa laro. Sa totoong buhay, mayroon din itong tao. Bai Yong. Sino ka? Hayaan mong tulungan kitang ilantad si Son Xucheng. Nagawa ko nang ayusin siya para sa ate mo. Ako si Wang Fushui. Anong pakialam ng mayaman kung ano ang kanilang meron? Kahit anong gusto nilang gawin, basta may pera sila, walang pakundangan. Napakabastos naman. Nasa ilalim ng bubong. Kailangan talagang yumuko. Ano bang pakialam mo sa mayamang tao na ito? Anong koneksyon mo dito? Anong pinag-uusapan? Bumalik ka na nga. Hindi ako naniniwala dyan. Ikaw lang ang may kaunting katwiran. Pero paano makikipagtrabaho? Sa ganitong walang kwentang boss? Iisa ba ang tao na iyon? Noon sa bahay ng Bai. Na ipinakilala sa akin ni Bailian. Ganito ang nangyari. Ginoong Wang. Matagal nang gustong makipaghiwalay ng ate ko kay Sun Xicheng. Sa realidad, paano nangyari? Na ganun ang tao. Maging mas mapanuri sa susunod. Dapat ganitong mga bisita agad na paalisin. Hindi pwede. Kailangan kong bumalik sa laro at tingnan muli. Kung hindi ka susunod sa akin ngayon, gaano man karami, ang ibibigay mo sa akin. Kung mapapasaya mo ako, anong klase ng trabaho pa ang papasukan mo? Bibilhan kita. Anong nangyayari dito? Walang duda, si Baiyong iyon. Bakit nandyan din ang babaeng nagbebenta? Nandito lang ako para uminom. Wala akong ibang gagawin. Kung pinagalitan mo ako, hindi mo na ako makakayanan. Hindi maganda ang manakit ng babae. Taga-Pasipiko ka ba? Bakit ang dami mong pakialam? Dito sa akin. Naging bayani ako at iniligtas ang magandang babae. Kaya't nakipaglaban ako. Tumayo ka dyan. Ngayon ituturo ko sa iyo kung paano maging tao. Tingnan natin kung sino ang matututo sa sino. Hindi mo siya kayang talunin. Umalis ka na. Tumigil kayong lahat. Tumigil kayong lahat. Bailian, pangalan ng ate ko. Sinasabi mo rin, paano ka nandito? Pumunta ako para makita ang kapatid kong lalaki. At ang namumuno sa pamilya Bai. Kailan ako naging? Talagang ibinigay mo ang Bai Club. Sa batang ito para pangasiwaan. Si Fushui ang tumulong sa akin. Si Sun Xicheng. Ginawa ko ito bilang pasasalamat sa kanya. Ibigay ang pamamahala sa pamilya Bai sa kanya. May mali ba dito? Tama nga. Ikalawang binata, may iniisip ka bang hindi maganda? Sabihin mo, ano bang nangyayari ngayon? Ito ay tungkol sa inisyatiba ni Jin. Lahat ay hindi pagkakaintindihan. Tama ba? Mayaman at gwapo. Ang batang ito mabilis magbago ng isip. Pero, totoo ang kanyang pagkatao. Tayo mag-ensayo tayo. Hindi ba? Tama. Mag-ensayo ng kaunti. Bai Yong, akala mo ba bobo ako? Fushui dahil sa akin. Hindi kita ibubulgar. Dapat ba ay? Salamat sa kanila. Kahit na siya ang unang nag-umpisa. Ngayon siya ay pinuno ng White Family Club. Nasa teritoryo nila ka. At nananakit ka pa. Agad mag-sorry. Pasensya na, Wang Ji. Masyadong mahina ang boses. Hindi ko narinig. Wang Ji, pasensya na. Wang Ji. Ayos ka lang ba? Baka dalhin na lang kita sa ospital para magpatingin. Talaga namang wala kang sakit. Si Baiyong ay isang gago lang talaga. Kung sakaling man ulit siyang mangbuli sa'yo, sabihin mo sa kuya mo, ako ang bahala sa'yo. Anong nangyayari? Huwag kang umiiyak. Ikaw ang yung tao na sobrang mabuti sa akin. Bakit siya umiiyak ng ganito? Anong ginawa pa sa'yo nung gago na yun? Si Baiyong ay isang gago lang. Hindi siya tao. Nang aabuso siya sa kapangyarihan. At sa likod ng mga tao, may mga pinaplano siyang masama. Maraming mga kaibigan kong babae ang pinagsamantalahan niya. At wala pang lugar para magreklamo. Ano ang dapat gawin tungkol dito? Hayaan mong isipin ko. Pero huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ka na muling maapi. Wang Ji, may paraan ako. Anong paraan? Si Han Wenqiao. Naisip mo ang ganitong madilim na plano. Si Baiyong ay talagang mahilig sa mga babae. Siguradong mahulog siya. At madadamay pa ang kanyang kumpanya. Wang Ji, kung sa tingin mo, hindi tama ang sinasabi ko. Isipin mo na lang na hindi sinabi ni Maymay. Maghanap ng tao para akitin si Baiyong. At mag-iwan ng hindi magandang ebidensya. Pero saan tayo makahanap ng ganitong tao? Si Mimi ay okay. Ayos lang.
Ano bang sama ng loob at galit ito? Pero hindi naman kailangang isama ang sarili. Ayaw kong maging maganda ang buhay ni Baiyong. Ano bang ginawa niya sa'yo? Si Baiyong sa akin. Pinapalo at sinisigawan ako. Kung hindi ka dumating ngayon, muli na naman sana akong pinagsasampal niya. Hinumugasan ka pa niya. Maghihintay ka lang. Talagang hindi basta-basta ang pamilya Bai. Isang puting lotus, isang puting tapang, dating biyana na si Sun Xiucheng. Lahat sila hindi basta-basta. Ginoong Wang. Lin Mimi. Bakit siya nandito sa akin? Pumasok ka. Mimi, paano ka napunta dito? Anong tawag mo sa akin? Tapos na. Nalito na ako sa larong ito. Sa tunay na buhay, isang beses ko lang siyang nakita. Ayan, Gil. Lin, bakit ka nandito? Noong umalis ka noong araw na iyon, hindi ba tinanong mo ako? Bakit ko pinili si Baiyong? Ganitong klase ng boss. Talagang hindi ko na kayang tiisin. Kahit na parang sa laro, sinabi ni Mimi sa akin na may ginagawa pa sa likod ng mga kalaswaan. Alam kong hindi mo gusto. Si Baiyong ay mayabang at mapang-api. May alitan din ako sa kanya. Pero isa lang akong maliit na sales. Mahina ako. Baka magtulungan tayo para mapabagsak siya. Ito ang pinilit niya sa akin. Mga larawan ko habang nagsasayaw sa inuman. At may ilang mga babae na nakaranas din ng katulad ko. Itong mga litrato. Ipapadala sa pulisya. Talagang sapat na para makulong siya ng ilang taon. Matumba si Baiyong pwedeng-pwede. At yung ibang mga babae, gustong magbigay ng ebidensya. Pupuntahan ko silang kausapin. Bakit ngayon lang naisip? Tawagan mo ako para uminom ng kape. Naiintindihan ko na. Gusto mo bang subukan kasama ako? Ngayon gusto kitang makausap. Tungkol sa kapatid mo. Tungkol kay Baiyong. Paano mo nakilala ang kapatid ko? Ang panganay ng pamilyang Bai. Ang mga bagay na ginawa niya tungkol sa mga sexual na transaksyon ay umabot na sa akin. Hindi mo alam. Ano bang sinasabi mo? Hindi ka naman karapat-dapat na maging kapatid na babae. Nagawa niya ang napakaraming nakakadiring bagay. At hindi mo man lang alam. Tumingin ka na lang sa sarili mo. Nakasandal siya sa kapangyarihan ng pamilya ni Bai. Sa mga lugar na pang-aliw, maraming babae ang pinasama niya. Akala niya sarili niyang emperador na. Marami pang ganitong ebidensya. Ibigay niyo ang mga larawan na ito sa pulis. Hindi lang siya ang maaasuhan at ikukulong. Pati ang reputasyon ng pamilya niyo. Sabihin mo, gaano karaming pera ang gusto mo? Magbigay ka ng presyo. Akala mo ba nandito ako para humingi ng pera sa'yo? Hindi ba? Talaga bang akala mo gusto ko? Yung pera niyo. Hindi ko alam kung malinis. Gusto kong iparating sa kapatid mo. Ako naman. May hawak na ebidensya ng kanyang krimen. Kahit kailan ay maaari ko siyang ipasok. Ikaw magsalita ka ng maayos sa kapatid mo. Huwag niyong apihin ang mga ordinaryong tao. Kung hindi, kayo ang mananagot. Akala ko ay may kinalaman sa trabaho. Ngunit, mukhang para kay Lin Mimi ito. Kilala mo rin si Lin Mimi, yung mga bagay na pinahirapan siya ni Baiyong. Alam mo na, kilala ko ang taong iyon. Pero hindi ito may tuturing na pang-aapi. Yung mga babae talagang kusa silang nandyan. O pinilit lang sila. Hindi natin maaring pakinggan ang kanilang panig lamang. At saka, ikaw lang ang may hawak na larawan na ito. Hindi rin sapat na paratang laban sa kapatid ko. Lin Mei ang babae. Anong ginawa niyo sa kanya? Isa lang siyang maliit na langgam. Hindi pa siya karapat-dapat na pakialaman ko. Pero tungkol sa kapatid ko, pinapayuhan kita. Huwag mong gambalain siya. Hindi ko alam. Paano mo siya naasar, Baiyong? Ako ang nakababatang kapatid niya. Pero bilang ate niya, hindi ko papayagang saktan siya. Ako ang naasar sa kanya. Pero mas karapat-dapat siya na naasar sa akin. Kayong mga mayaman pare-pareho lang. Gamit ang kapangyarihan ng aapi. Wang Fushui, lubos akong nagpapasalamat sa'yo. Kaya't nais kong paalalahanan ka ng mabuti. Mas mabuting lumayo ka kay Lin Mimi. Hindi siya ganoon. Isang taong mapanganib. Anong ibig mong sabihin? Yung mga nakakasama ni Baiyong. Hindi mga ordinaryong babae. Paano mo nalaman na sila ay talagang walang kasalanan? O may ibang motibo? Huwag kang magbintang dito. Nakita ko na ang ugali ni Baiyong. Nang aapi, iyan ang kanyang pinakamagaling. Sa mga ordinaryong tao tulad namin. Sino ang may lakas ng loob? Nalabanan ang pamilya niyo. Bakit ka nandito? Masyado ka bang pinapabayaan sa bahay? Nagawa mo na ang mga iligal na bagay. Bakit ka pa nakikisangkot sa mga ganitong transaksyon? Paano mo nalaman? Sino ang nagsabi sa iyo? Ipinakita sa akin ni Wang Fushuang ang mga larawan. Ikaw at ang mga batang babae na magkaakbay sa mga larawan. Nakita ko na lahat. Nabastos mo si Jin. Alam mo ba sa sarili mo? Wang Fushui. Hindi ko maalala na may ganitong tao. Hindi mo pa nga alam kung sino ang nasagasaan mo. Anong ginagawa mo araw-araw? Ito ang group photo ng kumpanya namin. Yung nasa pinakakanan sa unang hanay. Si Wang Fushui iyon. May impression ako sa taong ito. Dati siyang pumunta sa kumpanya namin. Bumili ng second-hand na bahay. Pero pinatalsik ko siya. Bakit? Bakit? Dahil lang sa ganitong maliit na bagay. Gusto mong hanapin ako para guluhin si Baiyong. Sobrang hindi mo na iniisip na tinitingala si Baiyong. Sapat na. Si Wang Fushui ay isang matapang na tao. Pero sobra ka na rin. Magpakita ka ng respeto. Kung hindi, baka dalhin ka niya sa pulis.
Naiintindihan ko na, ate. Mas mabuti na to. Wang Fushuang, tapos ka na. Hoy, boss. Nandito ako, hinaharang ko siya. Sino ka? Wang Fushuang, gusto ko ang mga binti mo. Tama na. Tama na. Sino ka? Boss Wang. Pinadala kami ni Boss Bai para kunin ka. Pinadala rin ako ni Boss Bai. Kabatch tayo. Sino ang kasabwat mo? Medyo matapang ang salita mo. Mahusay na magpa-practice. Sige, magpa-practice tayo. Kayo ba ay sabay-sabay? O isa-isa lang? Bitawan mo. Huwag gagalaw. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang gusto kong malaman ay ang pangalan ng taong nasa likod mo. Hindi ko ba sinabi sa'yo? Ako ay mula sa pamilyang Bai. Pamilyang Bai. At ang nasa likod ko. Sino sila sa pamilya nila? Malakas ang puwersa ng pamilya Bai. Nagsusumamo kang ikaw ay kabilang sa pamilya Bai dito. Hindi ka ba natatakot sa kanila? Patayin ka nila. Gusto mong makaranas pa ng isang suntok. Kapatid. Sasabihin ko sa'yo pwede na. Pero makakasiguro ka ba? Huwag mong sabihin sa mga tao sa likod. Sabi ko ito. Sige, ikaw muna. Bumalik ka at sabihin sa kanya. Sabihin mong gusto kong makipag-usap sa kanya. Pinabayaan ko siya. Pinabayaan din niya ako. Tayo na lang ay magkaisa. Gusto talagang makipag-usap ni Wang Fushuang sa akin. Iyon ang ibig niyang sabihin. Anong balak ni Ginoong Bai? Sobrang madaya ng batang ito. Hindi ako pwedeng maging tanga na maniwala sa kanya. Ganito. Ano naman ang ibang aspeto? Ilipat mo ang aking mga ari-arian. Lahat sa ibang bansa. At ihanda mo para sa akin ang visa at pasaporte. Gusto kong umalis ng bansa. Ate Wang. Sabi ni Baeyong, gusto niyang makipag-usap sa atin. Pero mapagkakatiwalaan ba natin siya? Tungkol sa taong ito, napakalalim ng kanyang isip. Hindi talaga siya karapat-dapat sa ating tiwala. Ano ang ikinabahala? Maaari tayong gumawa. 2 kamay na paghahanda. Lalo na. Wala talaga akong balak na makipag-usap sa kanya tungkol sa kapayapaan. Anong ibig sabihin nito? Kailangan niyang managot para sa mga ginawa niyang iyon. Mga kalokohan. Magbayad ng presyo. Ganito. Ikaw muna ang magrepresenta sa akin. Magpanggap kang sumasang-ayon sa kanya. At pagkatapos, magtiwala ka. Tumawag na ako ng report. Si Baeyong. Hindi siya makakaahon. Dali. Baeyong. Kapatid. Bakit kayo nandito? Ikaw walang kwentang tao. Nagawa ka pang pahirapan ng isang delivery guy. Gusto ka nalang pilitin na umalis sa bansa. Para bang wala kang silbi sa loob ng 20 taon. Vlogs, wala na akong magagawa. Vlogs yung gwapong si Wang. Sobrang galing niya talaga. Kahit gaano pa siya kagaling, hindi pa rin siya makakalampas sa amin sa White Family. Tama. Vlogs nanay. Humingi na kayo sa kanya. Hindi pa rin ako pwedeng makialam sa ganito. Nandyan ang nakatatanda mong kapatid. Pakawalan mo ang kapatid kong si Xiong. Gawing maliit ang malaking bagay. At gawing wala ang maliit na bagay. Iyan ang ibig kong sabihin. Ito rin ang ibig sabihin ng pamilya Bai. Sa ganitong paraan, mas magiging maayos ang sitwasyon mo sa kumpanya. Palaging ginagamit ni Bai ang kapangyarihan ng pamilya Bai. Para bantaan ako, di ba? Kung hindi ako sumasang-ayon, maghahanap siya ng tao para alisin ako. Hindi ba masyadong masakit ang mga salitang iyon? Huwag mong sabihin ang mga salitang iyon. Hindi ba masyadong masakit ang mga salitang iyon? Hindi ito tinatawag na banta. Nais ko lang na huwag mo nang pag-usapan ito. Basta't hindi mo na ito pag-usapan. Sisiguraduhin kong makakakuha ka ng promosyon at dagdag na sahod. Sige na. Hindi ko na ito pag-uusapan. Tungkol sa iba, wala akong magagawa. CJ, yan ang gusto kong sabihin sa'yo. Magtrabaho ka ng maayos. Makukuha mo ang gusto mo. Hindi na ako magpapasok pa. Tungkol sa batas, makakalusot ba si Baeyong? Sa wakas, tapos na ang trabaho. Mimi, bakit ka nandito? Tapos na si Baeyong. Paano mo nasabi? Ano ang sinabi? Paano mo nasabi? May mga pulis ngayon. Dinala siya sa kumpanya. Sinasabi na siya ay may kinalaman sa kalaswaan. Hindi mo nakita. Siya ngayon, na umiiyak at humihingi ng tulong. Talagang, sobrang saya. Karapat dapat siya. Tama. Kung gusto mong gawin, kailangang magbayad ka.
Sige, tingnan mo ng mabuti. Hindi naman siya namatay, di ba? Ikaw pa ang nagkukunwaring nasagasaan. Ikaw pa ang nagkukunwaring nasagasaan. Marami akong pera. Patayin kita kahit kailan ko gusto. Nadapa ka sa isang tao, may karapatan ka pa. Tumakbo ng ganito kabilis. Nagmamadali bang ipanganak muli? Ang galing naman ng sirang sasakyan na iyan. Totoong may naaksidente. Bakit tumakbo pa yung tao? May tumulong na. Ayos lang. Kailangan ko ring bumili ng gamot. Kahapon ng gabi sa maliit na daan malapit sa Fuhua Street, nagkaroon ng aksidente sa sasakyan. At ang sasakyang nakabangga ay tumakas. Maliit na daan malapit sa Fuhua Street. Hindi ako ito. Kamatayan. Yung tao ay nabanat ng sasakyan. Dahil sa lugar ng aksidente, walang mga kagamitan sa pagmamanman. Sa ngayon, hindi ma-confirm ang salarin. Ngunit may mga saksi na nagsabi na ang sasakyang sangkot ay isang konseptong modelo na hindi pa naisasagawa dito sa lungsod. Kumpanya ng Chang, ngayon hindi ka na makakatakas. Buksan mo ang pinto. Sa bahay namin, pumunta na ang mga kamag-anak ng biktima. Pero dahil walang ebidensya, hindi matukoy ang krimen ni Chang. Kailangan mong magbigay sa akin ng paliwanag ngayon. Ulo. Matapang gumawa pero takot tumanggap ng pananagutan. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, mamatay ako sa harap ng pinto mo. Kuya, hindi na natin kailangang gawin ito para sa isang basura. Tutulungan kita. Ako ang bahala sa kanya, para malaman niya na mabait ka. Pero ang pamilya niya ay may kapangyarihan at impluensya. Wala rin kaming ebidensya sa amin. Maliban sa mamatay, wala na akong ibang paraan. Huwag mong sabihin iyan. Ako na ang bahala dito. Kailangan kong maparusahan ang taong pumatay sa tao. Magbabayad ng presyo. Chang Zibin, sinasabi ko sa iyo, may ebidensya ako mula sa gabi na iyon. Kung hindi mo ako bibigyan ng daan, dadalahin ko ang ebidensya sa istasyon ng pulisya. Ek! Anak na babae, masyadong delikado dito. Maghintay ka dito, ako na bahala. Tiyak na tutulungan kita. Sige, maniwala ka sa akin. Yung video na ito, walang simula, walang katapusan. Gusto mong gamitin ito para mangharas sa akin. Takot na takot ako. Ito ay ebidensya. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting umamin ka na agad. Magbayad sa pamilya ng biktima, at humingi ng tawad sa kanila. Kung hindi, kailangan kong ipaglaban ang katarungan. Ikaw, sa susunod na buhay na lang, bakit ka nakatayo pa dyan? Ikaw na ang maglakad. O ako na ang magpapalaya sa'yo. Magiging pagsisihan mo yan. Lin Mimi, bakit ka nandito ng maaga? Hinahanap mo ba si Chang Zibin? Paano mo nalaman? Ikaw na iyon. Hindi ko alam kung paano mo nakilala si Chang Zibin. Hindi ko rin alam kung paano mo siya nainis. Pero nandito ako ngayon para sabihin sa iyo na gusto ni Chang Zibin naputulin ang ugat. Kailangan mong mag-ingat. Kilala niya ang mga tao sa ilalim ng lupa. Hindi siya katulad ng mga bai, na mga negosyante. Hindi siya katulad ng iyo, na mga ordinaryong tao na kayang makipagsapalaran. Ano naman kung ganun? Hindi ba? Paano mo nalaman? Pumunta ako kay Chang Zibin. Anong relasyon mo kay Chang Zibin? Ako ang girlfriend niya. Ikaw? Hindi alam ng iba. Girlfriend ni Chang Zibin. Mabait, kakagapi lang kay Baiyong. Tapos nakipag-ugnayan na kay Chang Zibin. Hindi basta-basta itong si Lin Mimi. Hindi ako titigil dahil sa isang maliit na Chang Zibin. Hindi ako lalabas. Kailangan ko pang pumasok sa trabaho. Kailangan ko pang umangat at tumanggap ng dagdag na sahod. Sira ka na talaga. Mag-ingat ka naman. Mag-ingat ka naman. Naalala ko dati dito yun. Kuya Wang, mag-ingat ka. Ayos lang ba, Kuya Wang? Paano ka nagmamaneho? Walang pakundangan, grabe. Gusto mo bang makabangga ng tao? Wala siyang pakialam sa buhay. Gusto niya talagang patayin ako. Kahapon, nagmaneho siya at tinakot ako. Ngayon, nandito na naman siya. Tama si Lin Mimi. Dapat si Chang Zibin ang may gawa nito. Tama. Pinasindak ang driver para banggain ka. Maghanap ng tao para itulak ka. Lahat ng iyon ay ginawa ko. Gusto ko lang na mamatay ka. Anong magagawa mo sa akin? Kung mayroon ka pang iba, mga tanong na nais itanong, maaari kitang bigyan ng sagot. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko kayang hindi ka parusahan. Anong nangyayari? Bakit ako nandito sa sasakyan? Pinuno ng mafia, Chang Zibin. Naku, anong sitwasyon ito? Ayos lang ba, Wang Zong?
CJ, tigil. Huwag kayong gumalaw mga kapatid. Ito si Longji. Kilala ko siya. Nakatanggap na siya ng gintong sinturon. Huminto ka. Sinasabi ko sa iyo, kahit sino pa ang nagdala sa iyo. Kailangan kong dalhin ang tao na ito ngayon. Kung may tao, hanapin mo ako. Naiintindihan mo ba? Umalis ka. Tara na, tara na. Ikaw si Ginoong Wang. Sama-sama tayo. Mag-usap tayo. Ikaw si Wang Fushui. Mukhang ordinaryo lang. Talagang hindi ko maintindihan. Bakit si Brother Bin? Ginawa ang lahat para lang bunutin ka. Huwag husgahan ang tao sa panlabas na anyo. Hindi rin naman siya nagtipid, pare. Siyang si Quan, matandang gangster. Hindi alam. Siya ang buong gang namin, si Heije. Ang alam ko lang ay, ang boss niyo ay si Chang Zibin. Tama, ako ang magaling. Siya ang kuya ko. Tawagin mo siyang Kuya Bin. Talagang para sa, dahil sa mga nakaraang ugnayan. Nais na palitan siya. Dahil may isang tao sa laro na tinatawag na Kuya Kuan. Dapat sa totoong buhay ay mayroon din. Pero ang alam ko lang ay Kuya Kuan ang tawag sa kanya. Paano mo mahahanap ang taong ito? Makikipagtulungan ka ba sa kanya? Sabi ni Kunje na kaya niya mag-isa. Pwede kong ibaidu ang tungkol sa relasyon ni Tiden Sibs. Kasama sa pamilya niya si Tiden Desikon. Siya yun. Kapatid ni Tiden Siegsan, si Tiden Desikon. Di ba si Chang Zibin iyon? Yung sayo, yung nakabangga at tumakas na kuya mo. Chang Zikuan, pangalawang pinuno ng Chang clan. Isang taong hindi mo alam kung saan nanggaling. Anong magagawa ko laban sa kuya ko? Huwag mong sabihin ng sobra. Huwag mong sabihin ng sobra. May paraan ako, para tulungan kang mawala si Chang Zibin, at ipamana sa iyo, ang kumpanya at gang ng inyong pamilya. Nasa iyo na lang, kung maniniwala ka sa akin. Kahit na may paraan ka talaga. Bakit ako maniniwala sa iyo? Nais mo bang tumulong sa akin? Gusto ni Chang Zibin na patayin ako para manahimik. Gusto kong magligtas ng sarili. Kaya kailangan siyang alisin muna. Bilang dahilan, ayos ba ito? Ano ang plano mo? Angyatan Lion. Salamat ng marami, Binje. Ngayon ay nandito. Kapatid, inumin mo ito. Binigyan kita ng halaga, di ba? Kanino pa ako nagbigay ng halaga? Kailangan bang bigyan ni Binje ng halaga ang sinuman? Ang tapang mo, ha? Nangahas kang imbitahan ako sa pagkain. Sige, sabihin mo. Sabihin mo na. Gusto mo bang humingi sa akin na pakawalan ka? Kuya Bin. Magpatawad ka sa akin. Kung alam ko lang na ganito, sana hindi na ako pumili noon. Ngayon nakikita ko na nakikitungo ka ng maayos. Kaya hayaan kitang makalayo. Tayo ay mga kapatid. Ayos ba? Ayos, 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 Binje. Ipinapaabot ko sa iyo ang isang baso. Binje. Bakit hindi tayo maglaro ng isang laro para mas masaya? Russian roulette. Bawat isa, maglagay ng isang bala sa baril. Barilin ang sarili sa ulo. Paano? Natakot si Bin. Anong sinasabi mo, bata? Sa diksyonaryo ni Bingbing. Walang salitang takot. Baka gusto mong maglaro tayo. Ako na ang magsisimula. Tingnan natin. Ako ay naging mabuting tao ng higit sa 20 taon. Kumusta ang swerte ko? Medyo maganda naman ang swerte ko. Ikaw na, Kuya Bin. Pero narinig ko. Yung mga hindi malinis ang kamay, hindi talaga maganda ang swerte ko. Batang hamak ka, huwag kang manghula ng walang kabuluhan. Hindi ko pa naranasan ang hindi maganda ang swerte. Sasabihin ko sa'yo. Huwag na nating laro ito. Nakakasira ito ng samahan. Magkakaibigan tayo. Sabi natin kanina, magkaibigan tayo, di ba? Sama-sama tayong kumita ng malaki. Sama-sama tayong magtayo ng negosyo, di ba? Kailangan nating kumain. Kailangan nating uminom. Kailangan nating kumain ng karne, ayos ba? Huwag na tayong maglaro nito. Kumain na tayo at uminom. Uminom, tara na. Uminom, tara na. Tama yan, kapatid. Saan mo nakuha ang baril na to? Peke yan. Kapatid, magtiyak ka. Sobrang astig mo. Nais mo bang makipagtagisan kay Chang Zibin? Nang direkta. Anong tawag dito? Pagsasaayos ng estratehiya. Ngayon, si Chang Zibin ay tiyak na nag-iisip ng masama laban sa akin. Magpatuloy tayo ayon sa plano. Ihanda mo ang mga kapatid na Kwangsin. Muling kumpirmahin natin. Chang Zibin, totoong mahilig siyang uminom. At pagkatapos, nagmamaneho kapag lasing, di ba? Mahilig siyang magmaneho pagkatapos uminom. At saka. Pero sa dalawang bagay lang na ito. Hindi siya matatalo ni Pa.
Marami siyang kakilala. Kaya niya itong ayusin. Kung tungkol sa droga, mas epektibo ang paraan ko. Mas magiging kapaki-pakinabang ito. Sige na. Ikaw ang kuya ko. Sobrang galing ng paraan mo. Medyo delikado ang gawin ito, di ba? Magtiwala ka sa akin. Siguradong maayos ang bagay na ito. CJ, gagawin natin ayon sa sinabi mo. Oy, Changji, nagawa na ang lahat. Tama pa rin ang sinabi ko. Epektibo ba ang paraan? Ito ang tinatawag na ayaw bitawan ang anak. Hindi makakahuli ng lobo. May lakas pa siyang makipagkarera sa akin kahit lasing. Talagang walang takot si Chang Zibin. Yung daan na tinahak ko sa bisikleta, pwede ba niyang daanan gamit ang sasakyan? Sa pagkakataong ito, nakakumot siya kahit papaano. Itong si Wang Fushuang, ang lakas ng loob niya. Si Pa ay si Chang Zikuan na nasa likod. Sinuportahan siya. Dumating ang magkapatid sa ospital. Anong balak? Gusto bang manakit sa akin sa ospital? Wala lang. Pirmahan mo itong dokumento ng paglipat ng bahagi. Para sa akin. Akala ko nandito ka lang naghihintay sa akin. Gusto mo ang mga bahagi sa bahay na ito. Matagal na. Hindi mo pa nakuha. Umaasa ka sa isang estranghero. Zhang Zibin, akala mo ba talaga na kaya mo pang magpatawag ng bagyo? Naging ganito ka na. Hindi mo ba alam sa sarili mo? Ayaw ko talagang pumirma. Anong magagawa mo sa akin? Siyempre, kailangan kong gumawa ng kaunti. Maaari kang sumunod ng maayos. Tungkol sa pagpirma. Puno ng surveillance ang paligid. Kung nais ninyong saktan ako, bibigyan ko kayo ng babala. Ihaharap ko kayo sa batas. Huwag mag-alala. Hindi kita sasaktan. Sasaktan kita, ikaw na walang kwentang tao. Natatakot akong madumihan ang aking kamay. Gusto ko lang sanang sabihin sa iyo. Kung hindi ka pipirma, ang mga ebidensya ng iyong pagmamaneho habang lasing, at pag-alis sa eksena ng aksidente, at paggamit ng droga, ay ipapadala ko sa himpilan ng pulis. Maghihintay ka na lang na mamuhay sa loob ng bilangguan sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Maghihintay ka na lang na mamuhay sa loob ng bilangguan sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Sobrang tapang mo. Talaga bang balak mong palampasin si Chang Zibin? Paano mangyayari iyon? Nagsasagawa siya ng droga, nagtatakbo habang lasing, at nakasagasa na siya ng tao. Kailangan kong gawin siyang magtagal sa buhay niya. Sa loob ng kulungan. Kaya. Matagal na akong tumawag sa pulis. Marami na siyang nagawang masamang bagay. Karapat dapat siya dito. Naniniwala akong may kabayaran ang kabutihan at kasamaan. Kailangan niyang harapin ang mga konsekwensya ng kanyang mga aksyon. Magbayad ng presyo. Sige, kapatid. May tapang at talino. May pagkakaibigan at pakiramdam ng katarungan. Kapatid kita, walang duda. Huwag mo akong iwanan. Maging kapatid ni Chang Zong. Karangalan ko. Pero dahil magkapatid na tayo, kaya't sasabihin ko na ng diretso. Huwag kalimutang ibigay sa akin ang kabayaran. Maliit na bagay lang ito. Tara, sama ka sa akin para kunin ito. Si Cheng Zibin ay nahatulan na. At saka, ito ang kabayaran mula sa pamilya Chang. Dito sa loob, ay may kabuuang 10,000 cash. Sa bank card na ito, mayroon pang 1,000,000. Sa katunayan, 110,000. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo. Talagang sobrang nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi ate. Hindi ito dapat. Salamat sa iyo, Ginoong Wang. Talaga namang, kapag may magandang balita, masaya ang tao. Mumingiti ng ganito kasaya. Ano ang pakiramdam ng magmana ng kayamanan? Huwag mo nang sabihin ang saya. May magandang babae pa akong kasama. Ikaw nga, malapit na tayong magkaroon ng hipag. 2 magagandang balita. Kaya mamaya, kailangan mong uminom ng mas marami. Sige, mauuna na ako. Salamat, kapatid. Tama, kapatid. Dapat kilala mo ang taong iyon. Lin Mimi. Nasa ilalim ng bubong. Kailangan mong yumuko. Ikaw at ang mayamang tao na ito. Anong koneksyon nyo? Hindi mo siya kayang talunin. Umuwi ka na. Nag-isip ako ng umuwi. Talagang hindi ko na kayang tiisin ito. Ikaw at si Chang Zibin. Ako ang girlfriend niya. Anong nangyari? Sabi ni Mimi kilala kayo. Hindi ba siya ang tao ni Chang Zibin? Ano namang masama doon? Ang mahalaga ay, maganda ang dalaga. Sabi mo sa ganitong dalaga. Sino bang lalaki ang hindi magugustuhan? Tama nga. Huwag mong isipin na ligawan siya. Huwag kang mag-alala, Kwanje. Hindi ako ganong tao. Na sinasaktan ang sariling kapatid. Tara, isang salin. Sekretaryo Lee, binigyan ako ng dokumento. Sabi ay galing kay Manager Shai. Talaan ng pagtukoy sa responsibilidad. Anong kalokohan ito? Ano itong bagay na ito? Hindi ko pa nagagawa ang mga bagay na ito. Hindi ba't malinaw na pinapasa sa akin ang responsibilidad? Hindi ko ito pwedeng pirmahan. Manager Shai, hindi ba't malinaw ito? Pinapahamak mo ako. Manager Shai, bakit ka nandito? Dahil ba dito sa bagay na ito? Akala mo ba wala akong ginagawa? Nandito lang ako para makipag-chat sa iyo. Ganun ba?
Kamakailan lang ang headquarters ay kailangan gumawa ng isang teknikal na ulat. Ngunit dahil sa ilang dahilan, may konting maliit na problema, kaya't nag-report ako sa headquarters na ito ay dahil sa iyong kapabayaan. Ginoo Shai, hindi yata angkop na sabihin mo iyan. Ako lang ang responsable sa rehiyon. Para sa quarterly report, hindi ito sakop ng antas ko. Dahil malinaw na ang iyong pagkakakilanlan, dapat mong sundin ang utos ng leader. Agad mong pirmahan ang dokumento. Ang mga nakasulat dito, hindi ito sa akin. Hindi ko pwedeng pirmahan. Wang Fushui, ayaw mong uminom ng masayang inumin, uminom ka na lang ng inuming parusa. Sinasabi ko sa iyo, wala akong tao sa itaas. Ako pa rin ang manager ng branch. Anong gusto mong ipagawa sa akin? Gagawin ko iyon. Sino ang tao mo sa itaas? Sino ang tao mo sa itaas? Sino ba siya? Pumasok na. Sino ba? Si Ginoong Bai ng ating grupo. Kaya kahit anong gawin mo, walang silbi. Ang kanyang protektor ay si Bailian. Walang duda, ang yabang niya para mayaman. Kaya hindi ako sang-ayon. Anong magagawa mo sa akin? Ginoong Bai. Ngayon, ayon sa resulta ng meeting ng kumpanya namin, na pinangunahan ni Ginoong Bai, ang report ni Xiao Wang. May problema. Ngayon pumunta ako sa kanya. Hindi niya inaamin, at ayaw makipagtulungan. Tingnan mo, ibig sabihin niyan hindi siya nagsisinungaling. Si Xiao Wang, paano mo mapapayag na hindi sumunod? Hindi ko pa nga napanood yung report. Alam na nila. Inilalabas nila ako para akuin ang sisi. At ano ngayon? Sino bang nagsabi na hindi ka bahagi ng akin? Ako si Bailian. Para lang sa mga taong akin. Ganun talaga. Sino bang nagsabi na hindi ka bahagi ni Baizong? Kaya kahit gaano ka pa dissatisfied, kailangan mo itong tiisin. Anong tinitingnan mo? Ginoong Bai, huwag mong kalimutan na dati akong tumulong sa iyo. Lumabas ka muna. Sige, Ginoong Z. Wang Fushuang. Tama na pinapasan ko sa iyo ang responsibilidad sa bagay na ito. Sinasadya ko ito. Anong batayan mo para sabihin yan? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Iyon ang ibig sabihin ng aking ina. Naiintindihan ko na. Si Qiangi. Bai, dahil si Baiyong ay naireklamo at nakulong. Kaya gusto mong maghiganti sa akin, para mawala ang trabaho ko. Ang talino mo. Gusto ng nanay ko na turuan ka ng leksyon dahil sa nangyari sa kapatid ko. Gusto kitang turuan ng leksyon. Pero, kung sasama ka sa akin, magiging pamilya tayo. Maaari kitang tulungan. Sige, Ginoong Bai, wala na akong pagpipilian ngayon. Maaari itong ganun. Ako. Ginoong Bai, may naghahanap kay Ginoong Wang. Pumunta ka kay Ginoong Wang namin. Kasama ba ito ng kumpanya o ibang tao? Hindi ito atin. Parang galing ito sa Chang Group. Dahil abala si Kuya Wang. Maghintay na lang tayo. CJ, Boss Bai. Sandali lang. Anong nangyari, Boss Bai? Lumabas ka muna. Yung sinabi ko sa'yo kanina, sana pag-isipan mong mabuti. Kasi hindi naman tayo nagtataga ng pasensya. Ako at ang nanay ko. Seryosong pag-iisipan ko talaga. Sige na. Bastos. Hindi pa rin kita matalo. Ginoo, ang bilis mong pumunta dito para hanapin ako. Anong kailangan mo sa akin? Talagang may isang bagay. Ang kapangyarihan ni Chang Zibin. Kailangan niya ng tao agad. Lalo na yung mga kasamahan niya. Kaya agad kong naisip ka. Gusto kong imbitahan ka. Na maging general manager. Ako. General manager. CJ, aalis na ako para magbitiw. Ayos lang kaibigan, masaya ako. Naghihintay ako sa'yo. CJ. Ang bilis naman ng desisyon mo. Pero tama rin. Kung sumunod ka sa akin, makakaiwas ka sa hirap. Magre-resign ako. Ano? Binigyan kita ng mabuting payo. Huwag magpadalos-dalos sa paggawa. Wala kang anumang kasanayan sa trabaho. Walang trabaho na makukuha. Huwag kang dumating sa puntong nakadiniel ka at humihingi sa akin na payagan kang pumasok. Hindi mo na kailangang mag-alala. May bago na akong trabaho. Pangkalahatang manager ng sanggay ng Chang Group. Tiyak. Sa huli, hayaan nating mainit na pagtanggap kay Ginoong Wang na sumali sa aming kumpanya. Sana po ay patuloy kayong magbigay ng suporta. Sa hinaharap, mayroon pa akong meeting sa headquarters ng mga susunod na plano. Mayaman at gwapo. Nasa iyo na ang natitira. Sige, Ginoong Chang. Ngayon, bukod sa ako ang bagong tao. Meron pa tayong isa pang bagong tao. Ang aking assistant na si Liao. Pakitanggap siya ng mainit. Kakaumpisa mo lang sa posisyon. Siyempre, ikaw ay umangat dahil sa koneksyon. Ngayon, nagkakaroon ka na ng nepotismo. Kung ganyan ang gagawin mo, agad-agad bibigyan mo ako ng hamon. Mukhang may malaking koneksyon ka. Umangat dahil sa koneksyon. Nagtatanong ka ba tungkol sa mga tao ni Ginoong Chang? Umakyat sa posisyon sa pamamagitan ng koneksyon. Nagtatanong ka ba
Tungkol sa mga tao ni Ginoong Chang, hindi ko iyon ibig sabihin. CJ, may iba pa bang katanungan ang lahat? Iba talaga ang general manager. Mas mataas ang antas ng bahay. Ang mahalaga, hindi na kailangang gumastos. Sagot ng kumpanya. Nakausisa na ako. Noong nakaraang pulong, sinabi nilang nakapasok ka sa kumpanya dahil sa koneksyon. Yung lalaki na iyon, tawag dito ay Chen Mengyi. Sinasabi, na gustong ipagawa sa kanya, na maging pangkalahatang manager ng ibang kumpanya. Pero hindi pa ito opisyal na inanunsyo. Dapat ay kasabayan mo siya. Meron pa ba? Wala na. Anong nangyayari? Anong sinasabi mo? Walang gaanong importante. Nagtataka lang ako. Sa totoo lang, si Chen Mengyi ay lilipat sa ibang branch. Wala na kayong kompetisyon. At ikaw ay kasama ni General Chang. Ibig sabihin, kakilala kayo. Bakit siya ganito kaingitan sa'yo? Hindi mo ba ito naiintindihan? Siya si Chen Mengyi. Bago ako dumating. Maaaring siya ang pinakamahalagang tao. Sa paligid ni Je. Tapos bigla akong dumating. At naging general manager. Nababahala siya na mawawalan siya ng pabor. Kaya sinasadya niyang iwasan ako. Naisip ko na aalis ako. Ganito pala iyon. Medyo komplikado talaga ito. Parang sa palasyo. Dalawa, si Wang Ji, na, Kuya Zhu, kailangan mong maging maingat mula ngayon. Lalo na sa proyekto bukas. Huwag kang mag-alala. Bukas, gusto kong makita. Ito ay mula kay Mengyi. Ang punong kumpanya sa pagkakataong ito, ay may 3 proyekto na kailangang gawin. Mayamang gwapo. Kayo ng 2 sangay. Anong proyekto ang nais ninyong pangasiwaan? Proyekto ng Yong'an. Ginoong Chang. Sa ganitong sitwasyon, ano ang dapat nating gawin? Proyekto sa real estate. May 3 sangay kaming lahat. Karaniwan, bawat sangay. Kailangan lang na responsable sa isang proyekto. Dahil sabay-sabay kayong nakita ang parehong proyekto. Ayon sa nakasanayan, kayo ay kailangang magpasyabatay sa kakayahan. Pumunta na tayo sa bidding. Ibig sabihin, yung mga nanalo sa bidding. Yung mga natalo sa bidding, maaari lang nating kunin yung mga proyekto na hindi nila gusto. Paano tayo magbidding? Ginoong Wang. Paano mo pa rin hindi alam ang proseso ng kumpanya? Kahit na ganito, syempre, bawat isa ay gumagawa ayon sa kanilang kakayahan ng isang proposal at ipapasa ito sa pangunahing responsable ng kumpanya. Para piliin, hindi mo pa nga alam yan. Napakahirap paniwalaan na magagawa ninyo ang proyekto. Mas mabuting umatras na lang. Maayos ang pagkakagawa ng proyekto. Ginoong Tian. Hindi ako susuko sa proyektong ito. CJ. Sige, bawat isa sa atin ay magtatagumpay sa sariling kakayahan. Pipilitin kong talunin ka sa puso at isip. Kapatid Wang, may masamang balita. Katatapos lang dumating ng katulong ni Chang Zikuan. Inutusan akong ipaalam sa iyo. Huwag kalimutan ang 9:30. Pumunta sa punong tanggapan para sa pulong. 9:30. Malapit na itong 9:00. Saka na naman ang matinding trapiko. Magda-drive tayo papunta roon. Kailangan pa ng 1 oras. Hanapan mo ako ng S-bike. Sasakay ako ng S-bike papunta roon. Wala pang dumating si Chen Mengyi. Ginoong Chang, anong nangyayari? Hindi pa ba dumating si Chen Mengyi? Ginoong Chang, maaaring naantala si Ginoong Tian dahil sa ilang opisyal na gawain. Naiwan siya. Naiwan. Kanya mismong hiling na magdaos ng pagpupulong para sa proyekto. Na-delay siya. Hindi ba ito kalokohan? Ginoong Chang. Pasensya na, Ginoong Chang. Nahuli ako. Dapat kang mahiya. Pinapaghintay mo ang napakaraming tao ng kalahating araw para sa isang pulong. May traffic sa daan, Ginoong Chang. Sisigurado ako. Hindi na ako gagawa pa ng ganitong klaseng mali bago tayo mag-meeting. Muling binibigyang diin ko sa inyo ang tungkol sa pagiging punctual. Kayo, mag-aral kay Wang Fushu ng mabuti. Pansamantalang abiso ng pagpupulong. May mga tao pang makararating ng maaga. Ipinapakita nito kung ano. Ipinapakita nitong nag-isip sila. Nagsikap sila. Ngayon, lahat kayo. Ayusin ang mga dokumento sa inyong mga kamay. Mayamang gwapo. Ang kaarawan na salo-salo sa susunod na Biyernes. Kailangan mong dumating. Sige, Ginoong Chang. Tinatag na.
Wuksitang. Itong maliit na bagay na ito, talagang mahal. Ngunit, hindi mo mapapalago ang negosyo kung hindi ka magsasakripisyo. Para sa mas magandang promosyon at kita, sulit ang lahat. Tawagan si Memi. Kagagaling ko lang mula sa tindahan na pinadala mo sa akin. 2 laro, 8 puntos. 2,008. 8 para sa swerte. Kaarawan ni Ginoong Chang. Galing sa bayan ni Ginoong Chang. Salamat sa iyo. CJ. Kita tayo mamaya sa restaurant. Paalam. Kaarawan ni Zhuangzong. Nasa pamilihan ka. Bumili ka ng gamit na ito ng 2,800. Sigurado ka bang hindi ka nadaya? Tanga. Chayan Mengi. Anong sinasabi mo? Hindi ito nasa kumpanya. Magsalita ka ng maingat. Baka mabugbog kita. Ayokong makipag-away sa'yo. Kung kaya natin, maghampang tayo. Sino ang nakabili ng regalo na mas nagustuhan ni General Chang? Ako. Halika, naway lagi tayong si Constant. Maligayang kaarawan. Salamat sa lahat. Umupo kayo. Constant. Naway mabuhay ka na kasing tagal ng mga bundok. Constant. Haha. Nandito na ang kaarawan. Nandito na ba ang kaarawan? Haha. Talagang may puso ka. Ginoong Chang. Maligayang kaarawan po. Hindi ko rin alam kung ano ang gusto ninyo. Ito ang pinili. Sa iyong pamumuno, ang aming grupo ay patuloy na umuunlad. Ito ay kahoy mula sa aking bayan. Palagi ko itong gusto. May puso. Maganda ang kahoy na ukit na ito. Magdala ng kayamanan, pangangalaga sa tahanan at pag-iwas sa masama. Tama iyon. Halika. Mag-inom tayo ng sabay. CJ. Halika. Mag-inom tayo ng sabay. Halika. Maligayang kaarawan, Ginoong Chang. Salamat. Ilagay ang mga nilalaman na ito sa ating plano. 9 na off the clock na. Kapag nailagay na ang mga nilalaman na ito, pwede ka nang umuwi. Hindi pa tapos ang plano na ito. Kailangan na itong suriin bukas. Kuya Wang, Kuya Wang, gusto mo bang mag-isa kang mag-overtime? Ang mahalaga ay, hindi pa nahuli ang isdang hinihintay ko. Itong isda, malapit na siyang mahuli. Sa wakas, umalis na siya. Tama nga. Ito na nga. Gagamitin ko ng direkta ang iyong plano. Tingnan natin kung anong gagawin mo sa oras na iyon. Kaya ngayon, ako na ang unang magsasalita. CJ. Una akong pag-aaralan ang katangian ni Sir Chayan. Ang kakayahan ni Sir Chayan. Sa kabuuan, kung walang aberya, ang ating proyekto ay mag-invest ng 3,700,000 yuan sa loob ng 10 taon. 3,600,000 yuan. Anong pinagagawa mo? Matagal na tayong nag-isip. 10 taon mula ngayon kailangan pa rin natin magbayad ng 1,000,000. Hindi ba, Pangulong Chang? Mali ang pagkakakompute. Bibilangin natin ulit. Hindi na kailangan. Mali ka sa lahat ng bagay. Mukhang wala kang ginagawang seryoso. Kung hindi ka naman seryoso, huwag mo nang ipagpatuloy ang proyektong ito. Tiyak na sinasadya mo akong saktan. Ginoong Chayan, kahit na tayo ay magkalaban, hindi mo dapat basta-basta mang-atake. Alam mong magkaibigan tayo pero magkaaway tayo. Pero sadyang ipinapakita mo sa akin ang mali na ulat, para lang sa ganun. Kaya nga, inangkin mo ang plano ng mayaman. Kapag hindi ka nagsasalita, ibig sabihin yan ay pumapayag ka. Chayan Mengi, ganyan klaseng panggaganso at panlilin lang. Maaari mo ring magawa ito. Hindi mo na kailangang pumunta sa opisina. Wang Fushuang, hindi kita palalampasin. Ang unang itinalagang kasosyo. Kailangan mong pagbutihin ito. Siyempre, tiyak na makakagawa ako ng magandang resulta. Ngayon, kinakausap ako ni Pangulong Chang. May importante bang usapan? Uminom muna tayo ng tsaa. Gwapong mayaman. Ikaw naman. Lahat tayo ay kakilala. Lalo na kapag nasa posisyon na ng pagiging kasosyo. Ang ilang mga lihim sa kumpanya, dapat mo na ring malaman. Anong lihim? Sa aming kumpanya, kaya nitong manatiling matatag, at mas lalo pang tumibay. Kasama ang aming kumpanya. Sa ilalim ng proteksyon ni Madam Bai, hindi maihihiwalay.
Ganito na ba kaliit ang mundo? Hindi naman siguro si Mama Baipeng. Nagtataka lang ako. May anak ba si Genji? Bai. Paano mo nalaman yan? Si Bailey yan. Siya ang dati kong boss. Ang galing naman ito. Milyonaryo. Akala ko dati na. Mahihirapan ka sa bagay na ito. Hindi ba kakilala mo siya? Sobrang swerte mo talaga. Pwede kang mag-represent sa kumpanya. Nang maayos. Panatilihin ang relasyon na ito. Walang problema, di ba? Ipinagkakatiwala ko sa iyo. Sana magtagumpay ako. Gawain na ibinigay sa akin ni Chang Zikuan. Sana hindi masyadong mahirap. Ang matandang babae na ito. Ginoong Wang. Sabi ng misis namin na hindi ka mapagkakatiwalaan. Kakaiba ang iyong ugali. Dapat kang umalis sa lugar na ito. Alam ko na ang matandang babae na ito. Siguradong may iniisip pa siya. Tungkol sa pagkakaaresto kay Bayong noon. Mahalaga ito. Panatilihin ang relasyon. Ano nang gagawin natin? Pakiusap, sabihin mo kay Jans. Bay, sa pagkakataong ito, talagang may sinseridad akong dala. Kung makatawan sa grupong Chang, makikipag-usap kay Jans. Bay, tungkol sa magandang ugnayang pangkooperasyon. Ito, pakiusap, tulungan niyo ako. Ako ba talaga? Ikaw na nagde-deliver ng package. Karapat-dapat ka bang makipag-usap sa akin? Sa tingin ko, ang grupo ng mga Chang, wala nang natitira, di ba? Wala na talaga. Hindi ka na dapat makipag-usap sa akin. Puting nawawala. Puting palaso. Ayan, Gil. Puti, bumalik ako dito nang may mabuting intensyon para makipag-usap sa iyo. Ganyan ka magsalita. Medyo hindi makatarungan, di ba? Anong katwiran ang pag-usapan? Hindi ko na kayang pasanin ito. Kumpanya ng mga Chang. Ginoong Wang. Sige na. Kaya nga. Hindi lang hindi nila naayos ang relasyon sa pamilyang Bai. Maaaring lalo pang lumala ang relasyon. Mayaman at gwapo. Paano kita dapat tawagin? Hindi mo pa rin magawa ang simpleng bagay na to. Talagang nakak-disappointment ka sa akin. Ako na isang tunay na lalaki. Hindi ko pa rin mapagtagumpayan ang isang maliit na matanda. Matanda. Sa umpisa pa lang, ang baba mo na. Sa umpisa pa lang, nakakatakot na. Bakit diretsyo na lang akong pumunta dito? Kaya. Wang Fushuang. Kung makakapasa ka sa 3 pagsubok ko, papayagan kitang pakasalan ang pinakamamahal kong anak na babae. Ryuyu, Bai Ryuyu. At maging tagapagmana ng aming pamilyang Bai. Ano? Maging tagapagmana ng pamilya Bai. Sobrang biglaan naman ito. Wang Fushuang. Naiintindihan mo ba? Sa isang tingin sa likod, sobrang gusto ko ito. Sana, huwag kang mag-alala, hindi siya magdadala ng problema. Kaya kong makuha siya ng maayos. Yuyu, pagod ka na sa pagdrawing, di ba? Sino ang nagpayag sa'yo na pumasok? Nakita kong nakabukas ang pinto. Pasensya na kung naistorbo kita sa pagdrawing. Sige lang, walang modo. Dito hindi ka welcome. Umalis ka. CJ, huwag mong kalimutan yung juice na iyan. Tumigil ka. Sino ang uhaw sa juice mo? Dalhin mo na. Ayos, ayos, ayos. Pasensya na. Ako ang nagdesisyon ng walang pahintulot. Talagang mainitin ang ulo. Itong si Bai Yuyu. Talagang napaka-epic. Mapagmataas at matigas ang ulo. Walang pakialam sa iba. Pero talagang gusto ko siya. Ano bang gagawin natin? Bakit may umiiyak pa? Baka naman itong bahay ay may multo. Bakit hindi mo ako pinapayagang pumasok? Umiiyak siya ngayon. Kailangan niya ng kaaliwan. Pero hindi mo naman kailangan ang aliw mo. Kailangan ba ng sinuman ng aliw? Si Hu Shui ay dating kasintahan ng dalaga. Nasaktan ba siya sa pag-ibig? Noong una, ang dalaga ay mahinahon at mapagbigay. Matapos siyang iwanan ng tinatawag na Hu Shui, nagbago ang kanyang ugali. Naging ganito na siya ngayon. Nagmamadali sa araw. Mahilig magalit. Sa gabi, umiiyak ng tahimik mag-isa. Para makaalis ang dalaga sa sakit ng puso. Kaya nagmamadali ang asawa na makahanap ng manliligaw. Maganda ang dalagang si Bai. Mabait din. Mayaman pa ang pamilya. Yung tinatawag na si Hu Shui. Baliw ba siya o tanga? Hindi na natin kailangan yan. Sino ba ang nakakaalam? Pero ngayon, sana lang. Makapagpahinga na si Miss. Ginoo Wang, may magagawa ka ba? Ang nagpasimula, siya rin ang magwawakas. Paalam ko siyang makilala. Ang lalaking ni Hu Shui. Maganda. Mag-isa lang ako. Para kang kamukha. Ng ex mong babae. Paano mo nalaman? Sadyang may koneksyon tayo, hindi ba? Nagsimula na tayong magkaintindihan. Napakaluma na ng mga salitang ito. Tingnan mo kung paano kita ibubulgar. Aba, sobrang tapang ng babaeng ito. Talagang nakakagalit ang itsura niya. Saktan mo ako. Ikaw ang sinasaktan ko. Ikaw, isang walang kwentang lalaki at malandi. Gusto mo pang lokohin ako. Walang paraan. Ikaw.
Alam mo ba kung ano ito, kapatid? Ang sariling gawa ay dapat pagbayaran. Anong ibig mong sabihin? Buti na lang at nakabalik ka ng maaga. Kung hindi, kailangan ko pang makipag-away sa walang kwentang yun. Mag-away kami. May koneksyon ang laro sa totoong buhay. Sa totoong buhay, si Bai Weiyu ay siguradong nalilito rin sa pag-ibig. Kung magagawa ko lang si Bai Weiyu, siguradong mapapangasawa ko rin si Madam Bai. Kailangan kong subukan. Siya ang gustong pumasok ng mag-isa. May mahalagang bagay dito. Hindi ako makakapigil. Ginoo Wang Fushui. Anong sasabihin mo sa akin? Sabihin mo na agad. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Huwag kang mag-alala, Madam Bai. Hindi ko kayo guguluhin sa oras ninyo. Dahil ang sasabihin ko ngayon ay tungkol sa inyong mahal na anak na babae. Tungkol kay Weiyu. Alam mo ba ang tungkol kay Weiyu? Gagawin ko ang aking makakaya para matulungan si Weiyu na makabangon sa kanyang sakit. Paano mo nalaman na si Weiyu ay nasaktan sa pag-ibig? Talagang naglakas loob kang manigarilyo nang hindi ako alam. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo yan. Pero hindi lang ako nakakaalam na si Weiyu ay palaging nadidismaya. Alam ko rin na espesyal mong gustong tulungan si Weiyu, na mabilis siyang makalimot sa pagkadismaya. Kaya magtiwala ka na lang sa akin, bumalik ka na. Para kay Weiyu, pagsasampalatayanan kita sa pagkakataong ito. Ngunit kung maglakas loob kang manghimasok sa anak kong babae, hindi kita patatawarin. Weiyu, huwag kang ganyan, walang gana. Huwag kang maging ganyan, walang gana na. Tumingin ka ng mabuti. Baka, mag-ingat sa hakbang, baka makilala mo ang taong gusto mong makilala. Fushui, dito pwede tayong magkita-kita. Sabi mo, ang tadhana natin ay sobrang swerte. Bah, ako hindi naniniwala. Siya, ako ang nagpadala ng Anonymous. Para makapunta ka, talaga namang magaling kang mag-imbento. Magsinungaling ka pa nga ng walang draft. Babaeng walang kwenta. Ikaw na naman. Ting-ting, anong ginagawa mo dito? May magandang palabas na tayo. Totoo ba ang sinasabi niya? Weiyu, bakit mo ako pinapaliwanag? Paliwanag sa pag-flirt mo sa ibang babae. Kaya pala sinabi mong hindi tayo magkasundo. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Ang tunay na dahilan ay, nakaapekto ako sa pag-flirt mo, hindi ba? Usually, kinamumuhian kita. Ayaw ko na sanang makita ka ulit. Pumasok. Salamat sa pagpapakita sa akin ng tunay na mukha ng salarin. Kung hindi, mananatili akong naliligaw. Mabuti na lang at nakita ko na. Sa hinaharap, makikita mo. Mahal ka ng isang lalaki na magiging mabuti sa iyo habang buhay. Nandito lang ako para tingnan ka. Ayos lang, mabuti na lang. Mayaman at gwapo. Gawin mo akong boyfriend. Sige nga, ang bilis naman ng progreso nito. Ayaw mo ba sa akin? Ayaw ko talaga. Wala. Ang ganda mo kasi. Maganda pa ang ugali, mabait pa ang tao. Sino ba ang hindi magugustuhan? Ipagpapalagay ko na pumayag ka na. Kaya manatili ka ngayong gabi at samahan mo ako. Magkakaroon ako ng masamang panaginip mag-isa. At saka, masipag din siya. Sana matulungan mo siya. Matulungan mo ang Chang clan. Ibig sabihin, matulungan mo siya. At saka, matutulungan mo rin ako. Okay ba? Ibig mo bang sabihin yan? Hindi, ma. Tumahimik ka. Hindi ko pinagsalita si Weiyu. Sobrang nag-aalala lang siya para sa akin. Kaya gusto niyang tulungan ako. Ngayon, ako ang boyfriend ni Weiyu. Kailangan kong maging karapat-dapat sa kanya. Sa hinaharap tungkol sa trabaho. Mga bagay ng kumpanya. Maghahanap ako ng paraan. Sige, naiintindihan ko na. Kumain na tayo. Nagka-girlfriend ka na si Bai Weiyu. Naging manugang ka ng pamilyang Bai. Ang mga darating mong araw ay may napakalaking potensyal. Salamat sa magagandang salita, Ginoong Chang. Ngayon, espesyal na. Tinawag ako ni Ginoong Chang sa bahay. Mayroon bang mahalagang bagay? Ito, si Fushua. Nakarinig ka rin sa pulong kanina, di ba? Tungkol sa kumpanya natin, direksyon ng investment sa susunod na taon. Gusto kong marinig ang opinyon ni Madam Bai. Tingnan mo, gwapo. Ngayon, ikaw ang magiging supling ni Bai sa pamilya. Naghahanap ka ng koneksyon, di ba? Ginoo Chang, ako po. Gwapo, kung tatanggihan mo ako. Ibig sabihin, hindi mo ako itinuturing na kaibigan. Ayaw mo na dito magtrabaho. Susubukan ko na lang. Ayos na yun. Uminom ng tsaa. Si Rich ang kakain. Kailangan mong maging mabait sa kanya. Naiintindihan ko na, basta't hindi niya banggitin ang trabaho. Ayos lang ang lahat. Bakit hindi niya maaring pag-usapan ang tungkol sa trabaho? Ikaw, masyado kang bata. Wala kang gaanong karanasan sa pag-ibig. Ginagawa ito ng mama mo para sa ikabubuti mo. Ngayon, siya na ang may kontrol sa'yo. Paano na ang mga susunod na araw? Kailangan mong sumunod sa akin. Ako ang pinakamamahal mo. Naiintindihan ko na.
Susundin ko ang sinabi ng nanay. Ayos lang yan. Ikaw ang aking masunuring anak. Ayan, Gil. Bye, dito na tayo kumain. Pinaasikaso ko ang tita na gumawa ng mga paborito ninyong pagkain. Mayaman at gwapo. Bakit hindi ka kumakain? Ano bang iniisip mo? Iniisip ang mga tao at Diyos tungkol sa mga pamumuhunan. Sasabihin ko ba o hindi? Walang anuman. Hindi ko rin alam. Anong direksyon ng pamumuhunan ang mas mabuti? Pinag-uusapan ng kumpanya ang direksyon ng pamumuhunan para sa susunod na taon. Hindi ko rin alam. Anong direksyon ng pamumuhunan ang mas mabuti? Sobrang dedikado mo naman. Habang kumakain, iniisip pa rin ang trabaho. Kailangan pa rin kumain ng maayos. Mas mahalaga ang kalusugan. Kapag ganyan ka, nag-aalala ako. CJ. Hindi na ako ganyan mula ngayon. Maikli lang ang oras ko sa trabaho. May karanasan ka sa pamumuhunan. Sa tingin mo, anong investment ang mas maganda? Ang karanasan ay unti-unting nakukuha. Kaya unti-unting magkakaroon ka ng karanasan. Naiintindihan ko na. Mama, isa lang bang payo iyon? Kaya gumanda na ang kanyang negosyo. Hindi ba't sumunod lang ako? Sa kasiyahan. Tama ba, ma? Ang kakayahan ay nakukuha sa sarili. Dahan-dahan itong lumalago. Ngayon, hindi ka ba nag-enjoy? Kumain ka ng mabuti. Walang kahit isang suhestyon. Talagang ayaw makinig nitong matandang babae na ito. Kailangan kong humanap ng mahusay na direksyon sa pamumuhunan para mapahanga si Kuje at ang matandang babae na sa tingin nila ay magaling ako. Grabe naman. Ito ang kwarto ni Baiyu. Gising ka na. Sinabi ng nanay ko na pumunta ka sa sala. Bakit mo ako hinahanap? Alam ko ba? Sabi lang na pumunta ka sa sala. Mabilis ka na. CJ, magbihis lang ako at bababa na ako. Ayos ka, bata. Ang bilis naman, na nakapasa na sa unang pagsubok. Dahil kay Yueyo na napakabait. Gusto ko siya ng labis. Kaya kailangan niyang makita ang tunay na mukha ng salarin. Para mapasaya siya. Ito ang tungkulin ko bilang kanyang lalaki. Dapat gawin. Narito na ang ikalawang yugto. Hinihiling ko sa iyo na pumili mula sa 100 plano ng pinakamahusay na may potensyal sa negosyo. Inilagay ko na ang mga materyales sa kwarto. Sana ay pag-isipan mong mabuti at pumili ng maayos. Huwag mo ring bigyan si Ryu. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Dumating ako dito dahil hindi ko alam ang tamang direksyon sa pamumuhunan. Ngunit nandito na ako. Kailangan ko na namang maghanap ng tamang direksyon sa pamumuhunan. Hindi ba't sayang ang oras nito? Ginoong Wang, nakita mo ba ang ginang? Tinawagan ko siya pero walang sagot. Anong nangyari? Ano ang nangyari? Sabi may gulo. Huwag mag-alala. Sasama ako sa iyo para tingnan. Ikaw na naman. Maganda yung si Baiyu, di ba? Kamusta? Nagsisilbi ba siya sa'yo ng maayos? Mukhang mabilis kang nakasama. Bilang manugang ng pamilya Bai. Lahat ay inasa na sa'yo. Kung may kailangan, sabihin mo. Mukhang matatag ka. May problema ang alak ng inyong winery. Uminom ako kanina at nagka-aksidente ako. Nandito ako ngayon para magreklamo. Kung matalo kayo sa kaso, kailangan niyo akong bayaran ng danyos. 1,000,000. Fushui, nabaliw ka na ba? Ikaw ay nanghihingi ng pera. Ito ay pananakot. At ano naman kung ganun? Hindi ba tungkol lang ito sa pera? Sige, maayos. Tatawagan ko ang tao para magpadala ng pera. Ganun lang kadali. Ganitong mga hinihingi. Paano mo agad na naisipan iyon? Huwag mag-alala. May paraan ako para harapin siya. Huwag mag-alala. Hindi ako aalis. Tatawagan ko ang mga tao para magpadala ng pera. Pag naging manugang na ako ng pamilya Bai, iba na ang lahat. Sang-ayon sila na mabilis. Ito ay maaaring. May problema ba? Nandito ka naman, di ba? Kung gagawa sila ng kalokohan. Ang bilis mong dumating. Pasensya na sa abala. Ikaw, bata. Huwag mo akong gawing ganyan. Kuya Juan. Bakit ka nandito? Si Wang Fushuang ay kapatid ko. Gusto mo bang makipag-away sa akin? Hindi. Wala. May problema ba kayo? Pwede niyo munang kausapin muna. Aalis na ako.
Huwag na kayong mag-abala sa akin. Bakit kayo nagmamadali? Yung tungkol sa sinasabi mong bayad para sa emotional distress. Walang ganong bayad para sa emotional distress. Hindi ko alam na si Kun ay kaibigan mo. Bayad para sa pinsalang emosyonal. Sige, ibibigay ko. Ayos lang ba yan, Kuya Kuan? Napakabait. Ganyan lang. Salamat kay Kuya Kuan. Magkapatid tayo. Huwag mo na akong kausapin tungkol dito. Sobrang magalang naman. Ngunit ngayon talagang curious ako. Yung winery ay sa Pamilya Bai. Walang ibang tao ang makakapasok. Dahil ang proyekto ng winery ay pangunahing negosyo ng Pamilya Bai, kaya't maaari akong ganap na. Siya ang girlfriend ko. Ayos lang, bro. CJ, congratulations, 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 congratulations. Kung gusto nating gawin ang proyekto ng winery, ang kita mula sa alak at prutas na alak, hindi ba mas mataas ng kaunti? Para makakuha ng pagkakataon na kumita. Kuya Kuan, ginawa mo na. E di gagawin ko na rin. Anong klaseng bagay to? Bakit mo ako hinaharang? Kakatapos ko lang mag-check sa inyong prutas na taniman. Kung kwalipikado kayo, pwede kayong makipagtulungan sa akin. Para kumita tayo ng sabay. Bakit hindi ka pinapayagang pumasok? Security, sandali lang. Saan ka galing? Nakikipagtulungan kami. Ako ang ikatlong manugang ng Pamilya Bai. Sa hinaharap ako ang magmamana ng negosyo ng Pamilya Bai. Alam ba ng Pamilya Bai? Alam ko. Pamilya Bai. Tama, ako'y bulag sa katotohanan. Pakiusap. Sandali lang. Ang taong ito ay isang manloloko. Hindi siya tunay na manugang ng Pamilya Bai. Isang basura na nanlilinlang sa damdamin. Bakit ka nandito, ikaw? Kaya mo bang gamitin? Isumpa mo sa iyong buhay na. Kasal na kayo ni Bai Weiyu. Ako. Ayos na iyan. Hindi siya tunay na manugang ng Bai. Ako ang kasintahan ni Bai Weiyu. Magsimula ka nang umalis. Ayokong makita ka. Yung mga natulog sa iisang kwarto. Si Bai Weiyu ay malapit na magpakasal sa akin. Ako ang nakatulog kay Bai Weiyu sa iisang kwarto. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Tama ang sinabi mo, kuya. Isa siyang baliw. Dapat siyang hulihin. Para turuan. Guardia. Bitawan mo ako. Anong ginagawa niyo? Ano ba iyan? Weiyu, nandito ka na. Anong ginagawa mo? Agad mo akong pakawalan. Humingi ka ng tawad. Pasensya na, Ginoong Wang. Sasabihin ko sa iyo, hindi pa tapos ang usapan. Sasabihin ko talaga ito sa boss mo. G006 Siyam, huwag mo sanang sabihin sa boss ko. Baka ako'y tanggalin niya. Pasensya na. Alam ko na mali ako. Patawarin mo ako. Pasensya na. Naghirap ka, mayaman at gwapo. Ngayon, basta magpahayag ako ng plano para sa pabrika ng alak kay Lady Bai. Tapos titignan ko lang ang reaksyon niya. Kung hindi siya tututol, ibig sabihin may pag-asa na. Epektibo talaga ang planong ito. Magagamit talaga ang planong ito. Gusto mo ba itong ulam? Kumain ka pa ng marami. Mukhang maganda ang mood mo ngayon. Kasi naisip ko na, ang direksyon ng ating pamumuhunan sa susunod na taon. Balak kong gumawa ng proyekto sa alak. Magandang direksyon yan. May kaugnayan ito sa ating winery. Mom, sinasabi mo ba, nga? Milyonaryo, sinasabi ko na sa'yo, kaya mo yan. Sa opinyon ni Madam Bai. Sa susunod na taon, tiyak nakikita tayo ng malaki. Magtiwala ka, pare. Kumita. Hindi mawawala ang iyong kita. Sama-sama tayong kumita ng malaki. Wow! Sa wakas natapos na. Tama ba, Yuyu? Magpakasal tayo. Ano? Gusto kong magpakasal sa iyo at magkaroon ng anak. At mamuhay ng magkasama sa hinaharap. Sang-ayon ka ba? Siyempre, sang-ayon ako. Sasabihin ko na ito sa iyong ina. CJ. Sabi ko, gusto kong pakasalan si Bai Weiyu. Umaasa akong papayag ka. Sabi ko gusto kong pakasalan si Bai Weiyu. Sana'y pumayag ka. Alam kong gusto ka ni Weiyu. Ngunit sana, ay dahan-dahan lang kayo. Naalala mo ba, kung ano ang ginawa mo kay Baiyong? Tapos na. Nakalimutan ko na si Baiyong ay pangalawang kuya ni Baiyo tao. Kapag ganitong klase ng customer, diretso silang pinapaalis.
Bakit pa siya nagtatrabaho? Bibili na lang ako para sa'yo. Wang Fushui, gusto kong isang binti mo. Ito ang larawan na pinilit niya akong uminom ng alak. May ilan pang mga babae na nakaranas din ng parehong bagay sa akin. Naalala mo na ba? Ipapaliwanag ko kay Weiyu ang tungkol dito. Si Baiyong ay nagpasya sa sarili niya. Nanilabag niya ang batas. Kaya dapat siyang magbayad ng presyo. At si Bailian, ano naman? Hindi ka ba nagkaroon ng malambing na moments kay Bailian? Kaya ngayong gabi, magandang makasama ako ng maayos. Mas maganda siguro kung gagawin natin ang ibang bagay. Ginoo Bai, anong ginagawa mo? Wala. Kahit na ipagkaila mo, hindi pa rin ako maniniwala sa'yo. Ako at si Yuyu ay tunay na nagmamahalan. Tama na, ma. Si Fu Shui ay hindi estranghero. Wang Fu Shui, talaga namang magaling ka. Ako at si Yuyu ay tunay na nagmamahalan. Siya si mama. Hindi naman siya tagalabas. Wang Fu Shui, talagang may kakayahan ka. CJ, hindi siya tagalabas. Ako ang tagalabas, tama ba? Uwi na ako. Xiao Lian. Ngayon, masaya ka na. Pinagsama mo ang aking dalawang tunay na anak, na parang magkakambal, at naging ganito ang sitwasyon. Masaya ka ba? Nasisiyahan ka ba? Hindi ito ang aking layunin. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Pero ikaw ang nagdulot nito, na ganitong katotohanan. Nanay, ginawa mong ganito ang bahay namin. Huwag ka nang magsalita. Hindi naman ito kasalanan ng mayamang gwapo. Talagang walang silbi. Ikaw pa rin ba ang anak ko? Hindi na pwedeng magpatuloy ng ganito. Kailangan kong pakasalan si Bai Weiyu. Bumalik sa larong ito. Itong matandang babae, sinabi lang sa akin na nakapasa na ako sa ikalawang antas. Ginoong Wang. Inaanyayahan po kayo ng ginang. Pagtitipon ng pamilya Bai. Ayos. Dumalo sa pagtitipon. Baka ito na ang ikatlong pagsubok. Kung makakahanap lang ng paraan para pakasalan si Bai Weiyu. Ayos na ayos iyon. Kagalakan na makilala ka, Ginoong Li. Masaya akong makilala ka, Ginoong Bai. Ginoong Li, nais kong ipakilala sa iyo ang isang tao. Ito ang aking panganay na anak na babae, si Bailian. Ang negosyo ng aming pamilya ay siya na ang namamahala ngayon. Karamihan sa mga ito ay nasa kanyang mga kamay. Hayaan mong ipakilala ko pa sa iyo. Si Fu Shui, kung walang aberya, maaaring siya na ang magiging manugang ko. Sa hinaharap ang negosyo ng aming pamilya. Siguro sila ang mag-aasikaso. Sila ang magpapalakad. Magandang araw, Ginoong Li. Magandang araw, bata at magaling. Mayaman at gwapo. Dumating na si Ginoong Chang. Pupunta ako para batiin siya. Pakidala si Ginoong Chang sa aming mga bisita. Sige, Ginang Bai. Ayos lang. Parang magiging manugang na nga siya. Pagkatapos nito, kailangan nating umasa kay Ginoong Wang. Sino ba tayo sa isa't isa? Medyo maingay dito. Lumabas tayo. Maghanap ng tahimik na lugar para uminom. Kanina lang. Dumating. Ginoong Xu. Ang awkward naman nito. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makaalis. Milyonaryo. Milyonaryo. Nabaliw ka na ba, Lin Mimi? Mula nang makita kita, sa unang pagkakataon, nagustuhan na kita. Kaya't nagbigay ako sa iyo ng ebidensya. At saka, Lin Mimi, si Chang Zikuan ay kapatid ko. Interesante ang babae ng kapatid. Walang interes si Chang Zikuan sa akin. Pinilit ako. Huwag kang magbula. Lin Mimi. May gusto akong tao. Bai Yuyu. Mayaman at gwapo. Ako si Baida ngayon. Gagamitin ang salusalo ng aking ina. Ipinapaalam ko sa inyong lahat. Isang mahalagang bagay. Sana'y matulungan ninyo akong patunayan ito. Matapos ang aking paghihiwalay ngayong taon, nakilala ko, isang gwapong, maalaga na lalaki. Talagang gusto ko siya. Gusto ko rin siya lang ang pakasalan. Ngayon, nandito rin siya. Ginoo Wang, gusto kitang pakasalan. Gusto mo bang pakasalan ako? Sabihin mo na. Basta pakasalan mo lang ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Anong ibig mong sabihin? Tapos na ba? Alam mo na. Bai Yuyu. Mayaman na gwapo. Paano mo ako magagawa nito?
kung ibang tao ang nasa lugar ko. Natutulog na ako. Fushui, bakit kahit saan ay ikaw? Wang Fushuang, bigyan kita ng 3 milyon. Umalis ka kay Bai Weiyu. Gawin mo ang iyong mga pangarap. Ako si Wang Fushuang. Mapapalitan ba ng pera? Ginoong Wang. Uminom ng Songju. Anong ibig mong sabihin? Kung ibibigay ko ang larawang ito, kay Madam Bai. Ikaw. Lumayo ka kay Bai Weiyu. Hintayin mong maging may-ari ako ng pamilya Bai. Maaari pa kitang bigyan ng mga pangarap. Si Lin Mimei ang nagpasimula. Agad ko siyang itinulak palayo. May mga GC sa lugar. Huwag mong isipin na ilang litrato mo ay makakapagpaniwala sa iyo. Sino ang nakakaalam? Si Qiangi. Bai, tumahimik ka. Ikaw si Hushui, di ba? Tungkol sa iyo, nagawa ko ng suriin ng mabuti. Maghintay ka sa akin. Mayamang binata. Tara. Mga kaibigan, mga mahal sa buhay, ngayon nais kong maingat na ipahayag sa lahat ang isang bagay. Ang batang ito sa tabi ko, si Wang Fushuang, malapit na akong ikasal. Mahal kong anak na babae. Yuyu, sana ay alagaan ninyo siya. Wang Fushuang, at mamamana ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Bai. Salamat. Salamat, mangyaring suportahan ninyo si Fushui. Si Fushui, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mahal na anak na babae. Nasa iyo na siya. Kailangan mong alagaan si Yuyu ng mabuti. Huwag kang mag-alala. Buhay ko, magiging mabuti ako kay Yuyu habang buhay. Naway maging masaya kayo. Ang ganda ng larong ito. Promosyon at dagdag sahod. Manalo ng magandang babae. Umabot sa rurok ng buhay. Handa na ako. Darating na. Bai Yuyu. Nandito na ako. Wang Ji, masaya ka ba sa araw ng kasiyahan? Siyempre. Tingnan mo, gwapo ba ako ngayon? Sobrang gwapo. Sige, alis na tayo. Sandali lang. Hello, ma. Handa na akong sunduin si Yuyu. Dali na. Huwag nang hayaang maghintay si Yuyu ng matagal. CJ, malapit na ako. Aalis na ako. Tara. Kapatid, sana'y magkaanak ka ng maaga. Huwag kang pumunta. Walang silbi kahit pumunta ka. Sila ang nagpasimula ng gulo. Paano mo masasabing si Wang? Bakit mo ako agad dinawag? May nangyari ba? Anong nangyari sa'yo? Sino ang bumugbog sa'yo? Tara. Tingnan ko. Sino ang may lakas na galawin si Wang Ji? Itong isda ah. Malapit na siyang mahuli. May isa pang bagong tao. Liao. Naalala ko ang kabutihan niya sa akin. Lahat ng iyon. Si Liao ay kapatid ko. Isang halik. Para kay Weiyu. Sa pagkakataong ito, pansamantala kitang pagkakatiwalaan. Ang karanasan ay unti-unting naipon. Matapos kang mabigo ng ilang beses, unti-unti ay magkakaroon na ng karanasan. Naiintindihan ko na, mayaman at gwapo. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mahal na anak na babae. Nasa iyo na siya. Dapat ay, maayos na alagaan mo ang aming Weiyu. Bubuhos ako ng pagmamahal kay Weiyu habang buhay. Naway maging masaya kayo. Isang daang taon ng magandang pagsasama. Ang galing mo talaga. Anong tawag dito? Paghahanda ng plano. Ayos lang, kapatid. May tapang, may talino, may katapatan, may pakiramdam ng katarungan, lalo na sa mga kakilala ko. Kaya agad kong naisip. Ikaw, na maging kaibigan ni Chang Zong, ikaw ay isang karangalan sa akin. Ikaw ba ay mayaman dito? Ano bang pinagsasabi mo? Bakit ka nag-uusap ng ganyan? Bumalik ka na. Kung hindi ka dumating ngayon, muli na naman akong matatamaan niya. Mag-ingat ka. Kilala niya ang mga tao sa ilalim ng lupa. Bakit ka nandito? Hindi mo ba ako tinatanggap? Mula nang unang makita kita. May gusto akong tao. Si Bai Yuyu. Halikan mo. Ikaw ang iyong subordinates. Talagang marunong kang makisama ah. Masaya ang ating pakikipagtulungan. Wang Fushuang. Balang araw, magiging iyo ka rin. Wang Fushuang. Gusto kitang pakasalan. Halikan mo ako. Sa likod na ito. Sobrang gusto ko ito. Sa hinaharap makikita mo. Ang lalaking magpapasaya sa'yo buong buhay mo. Mabait na gwapo. Magiging boyfriend kita. Sobrang saya ko. Maganda pa ang ugali. At mabait pa. Sino ba ang pwedeng hindi magustuhan? Eh ikaw.
Mananatili ka ba ngayong gabi para samahan ako? Palagi namang mabait si Rich sa akin. May ambisyon din siya. Tulungan mo na lang siya. Ngayon, boyfriend na ako ni Yuan Yu. Sa hinaharap, sa usapin ng trabaho, magpapagod na lang ako mag-isa. Sa mga bagay ng kumpanya. O kaya, mas mahalaga ang pahinga. Ganyan ka. CJ. Hindi na ako gagawin yan sa susunod. Mabait na mayaman. Nagising ka na. Wow. Tapos na rin natin. Talaga, Yuyu. Magpakasal na tayo. Gusto kita. Gusto kong makasama ka. Magpakasal at magkaanak. Sa hinaharap magsasama tayo. Halikan mo.